Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6521-6540. Kabanata 6521. Sa kabilang dulo, sa gitna ng isang whirl ng gray, itim, at puting ilaw, si James ay naging material sa Demon Dungeon, kasama sina Jacopo at Zane sa tabi niya. Nang makita na ang daanan mula sa madilim na daigdig hanggang sa Genesis World ay nanatiling bukas, agad na ginamit ni James ang kanyang supernatural na kapangyarihan upang mapahusay ito, na nagbibigay nito ng mga nagtatanggol at nakakasakit na kakayahan. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang pansin sa kanyang anak na lalaki at anak na babae, na sinasabi, malapit na rin sa inyong dalawa na magkaroon ng mga gintong katawan. Tumutok muna tayo sa pagpapalakas muna ng iyong mga pisikal na katawan. Kailangan nating mag-gear up para sa isang malaking labanan. Panipi. Nang hindi naghihintay para tumugon sina Jacopo at Zane, pinalawak ni James ang kanyang mga kamay. Dalawang magkahiwalay na alon ng kapangyarihan ng Marcy Ice ang nagbigay sa kanila, mabilis na nagpapatibay sa kanilang mga kalamnan, buto, panloob na organo, mga daluyan ng dugo, kaluluwa, at katawan. Ang pagbabagong ito ay nagpahusay ng kanilang mga katawan sa isang estado na kahawig ng kalahati ng isang gintong katawan. Kasabay nito, naranasan ni Jacopo at Zane ang isang biglaang pagsulong sa lakas at paglilinang, na naramdaman ang kanilang mga kakayahan ay kusang nakataas. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Isalamat, Ginoo. Nagulat. Agad na lumuhad sina Jacopo at Zane sa harap ni James, na nakataas ang kanilang mga kamay sa pasasalamat. Tumugon si James na may mahigpit na pagpapahayag, sapat na magpasalamat sa akin. Magbibigay ako ng isang supernatural na kapangyarihan sa inyong dalawa. Pagmamasid habang ipinapakita ko ito. Alamin mo hanggat maaari, ngunit huwag makagambala. Hinawakan niya ang ulo ni Jacopo at Zane na may isang kamay bawat isa, na nag-infuse ng kaalaman sa form ng Dawn Blaze sa kanilang mga kaluluwa. Sa pamamagitan ng dalawang flashes ng itim na ilaw, sina Zane at Jacopo ay nagsabi sa pagkabigla, form ng Dawn Blade. Bago pa nila masabi pa, biglang umakyat si Jam sa kalangitan at pinakawalan ang lock ng Direcguard. Sa susunod na instant, 12 ng mga espiritual na katawan ang lumulutang mula sa lock ng Direcguard, mabilis na lumibot sa paligid ni James. Inihayag ni James ang kanyang kamay, na hinihimok ang isa sa mga espiritu ng katawan patungo sa pasukan ng madilim na daigdig. Agad, nagbago ito sa isang makulay na ilaw na tulay, na nagliliwanag ng walang hanggan na kapangyarihan. Susunod, ang ikalawang katawan ng espiritu ay lumitaw, na nag-uugnay sa tulay sa kalangitan sa walang bisa at pinalawak ito sa buong piitan ng demonyo. Subukang humakbang dito, hinimok ni James. Bago mabawi sina Jacopo at Zane mula sa pagkabigla, natagpuan nila ang kanilang sarili na nakapaloob sa isang malakas na puwersa at lumulutang patungo sa tulay ng langit. Habang humakbang si James, ang mahiwagang kapangyarihan ng Direcguard Lock ay magiging material sa ilalim ng kanyang mga ngipin at bumubuo ng isang landas. Sina Jacopo at Zane ay sumakay sa likuran niya, lubos na natakot. Nasaksihan nila ang maraming mga powerhouse na may pambihirang supernatural na kapangyarihan, ngunit wala kumpara sa tao sa harap nila. Upang walang kahirap-hirap na bumuo ng tulad ng isang malawak na tulay ng kalangitan gamit ang isang banal na bagay, lahat ng hindi naaakit ang pansin ng anumang mga powerhouse sa ibaba nito, ipinakita ang kanyang hindi maintindihan na antas ng lakas. Tulad ng pagsulong ni James na may tiwala na mga hakbang, ang Sky Bridge, na nilikha ng espiritual na katawan ng Direcguard Lock, na pinalawak hanggang sa lumampas ito sa rehiyon ng Genesis sa ilalim ng nasasakupan ng Skynet at pumasok sa teritoryo ng sekta ng Lostes. Bigla,
Halos 12 nakakatakot na mga numero ang lumundag sa kalangitan, mabilis na hinihimok ang landas ni James. Gaano kakatapang na kumilos ng labis sa aming teritoryo? Mayroon ka bang nais na kamatayan? Sabi ng isa sa kanila. Dahan-daang lumingon si James sa matalim, tinusok na tinig, na napansin ng isang magandang babae sa pagkonsumo ng ika-9 na pagdurusa ni Yuriswandale Rango. Nang makita ang pamilyar na mukha, nagulat si James. Nakatayo sa harap niya ay walang iba kundi ang dating pinuno ng sekta ng Lostes na si Courtney. Si Courtney ay nakaranas ng masamang pinsala, at isang sumpa ang inilagay sa kanya. Gayunpaman, pinamamahalaan niya upang mabawi at maging mas malakas. Samantala si James at naramdaman na ang sumpa na inilagay niya sa kanyang isip ay tinanggal na nagpapahiwatig na siya o ang isang mas malakas ay dapat na itinaas ito. Sa pagmuni-muni, naalala ni James na ang sumpa na inilagay niya ay nasa ika-5 matindi lamang at hindi mahirap masira. Kahit na, kahanga-hanga na gumawa siya ng isang kamangha-manghang pagbabalik, isinasaalang-alang na ang kanyang base sa paglilinang ay ganap na pinatuyo. Nahaharap sa katahimikan PERSECOND katahimikan, sumigaw siya ng walang pag-asa, saang sekta ka? Paano ka maglakas loob na kumilos ng hindi tapat sa aming lupain? Hindi mo ba alam ang aming tagapagpatupad ng batas, Hetsema, kinokontrol ang rehiyon na ito? Hestma ulit, ang mapaghimagsik na bata na ito ay maayos na gumagaling. Nagawa niyang tumaas sa naunang posisyon ni Layla sa sekta ng Timaeus, ikala ni James. Tinitigan ni James ang Courtney at binalaan, na wala, kung hindi man, papatayin ko ang lahat sa iyong sekta. Nang marinig ang mga salita ni James, sumabog si Courtney sa pagtawa. Ang mga powerhouse sa Yuriswandale Ranks 9th Tribulations Peak ay sumali sa pangungutya. Gaano katapang? Ang huling tao na nagsabi ng pareho sa aming pinuno ay pinilit na muling makarinig ng ilang beses. Sa palagay mo ba ikaw ay isang kakilakilabot na powerhouse? Kung mayroon kang anumang kahulugan, ay vacate ka agad ang lugar. Kung hindi, ang iyong buhay ay magtatapos dito. Bakit nag-aaksaya ng mga salita sa isang basurahan na tulad niya? Tretuhin mo lang siya tulad ng isang madilim na demonyo at mapupuksa na siya. Dapat tayong maging maingat. Ang kanyang ranggo ng paglilinang ay hindi malilimutan. Ikaw ay isang duwag lamang. Bukod sa sekta ng Yaquis, sino pa sa mga mundo ng Genesis ang maglakas loob na tumayo laban sa matuwid na alyansa? Pakikinig sa cacophony ng mga tinig mula sa pangkat ng Courtney, mahinahon na itinaas ni James ang kanyang kamay. Bilang tugon, agad na sumulong sina Jacopo at Zane. Hinawakan ni James ang kanyang mga kamay sa likuran at sinabi na nakangiting, iiwan ko ang mga basurahan na ito sa iyo. Ipakita sa akin kung ano ang kaya mo. Ang mga mata ni Jacopo ay kumislap, at sabik na sinabi niya, nangangati ako upang makipaglaban ng ilang sandali. Tuldok-tuldok panipi, maghintay, nakipag-ugnay si Zane, mabilis na hinawakan ang braso ni Jacopo. Pagkatapos, bulong niya kay James, ang mga taong nasa rurok ng Yuriswandale Ranks 9th Tribulation ay hindi magiging problema. Gayunpaman, ang Courtney ay nasa ranggo ng Quasi-Declan at dalubhasa sa Circe Magic. Natatakot ako. Ano ang dapat matakot? Kahit na walang tulong, higit pa tayo sa may kakayahang matapos ang aming lakas. Si Jacopo ay nakabasag mula sa pagkakahawak ni Zane sa isang determinadong hakbang, pagbrand ng kanyang taybak at singilin. Bumantong hininga si Zane at sumunod sa suit, nagmamadali sa labanan. Samantala, si James ay walang tigil na kumuha ng isang garapon ng Chaos Absinthe at humigop, na nagmamasid sa libangan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6522. Ang sandaling si Jacopo ay gumawa ng isang paglipat, ang kanyang mga pag-atake ng taybak ay sumulong ng maaga, naabot ang target nito bago magkaroon ng reaksyon. Itinapon niya ang kaluluwa na umaagaw sa sining ng taybak, at ang kanyang mga ilaw ng taybak ay nakabrimmed na may nakamamatay na hangarin, na hiniwa sa pamamagitan ng hangin na may nakasisindak na tulan. Mabilis silang lumampas sa Courtney at tinusok ang katawan ng isang powerhouse sa ika-9 na pagdurusa ng Yuriswandale Rango. Ang kanyang pag-atake ay mabilis at sumabog. Kahit na ang isang pambihirang powerhouse tulad ng Courtney ay hindi maaaring gumanti sa oras. Ang powerhouse na sinaktan ay sumabog sa epekto.
Ang kanyang mga kasama ay sumabog sa kanilang stupor at nagpatuloy sa pagtatanggol. Sumali si Zane sa fray, na naghahatid din ng kaluluwa na nasamsam ang sining ng Taebaek. Habang ang mga muffled pops ay lumubog, dalawang higit pang mga powerhouse ay malubhang nasugatan. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Ang mga kapatid ay sinisingil sa pangkat ng mga powerhouse, isang kaliwa sa kaliwa at ang isa pang kanan. Ang kanilang bilis at katapangan ay nakakagulat, nag-iiwan ng Courtney na dumbfounded. Di nagtagal pagkatapos magsimula ang labanan, ang dugo ay nag-splatter, at naputol ang mga bahagi ng katawan ay nahulog mula sa kalangitan. Ang dosenang o kaya ang mga powerhouse na kasama ng Courtney ay hindi rin nagkaroon ng pagkakataon na gumanti bago sila ay walang awa na pinatay. Si Courtney ang huling nakatayo mula sa kanyang orihinal na partido. Ang kanyang ekspresyon ay malinaw na natigilan habang sinabi niya, "Ikaw ay walang puso na mga demonyo. Tila kailangan kong gumuhit ng dugo ngayon." Sa pamamagitan ng isang mabilis na paggalaw, na-manipulate niya ang mga inskripsyon ng itim na sumpa at pinagsama ang mga ito sa kanyang kapangyarihang pangkasaysayan. Ang kanilang hindi kilalang presensya ay sapat na upang maipadala ang spine ng isang tao. Si Zane at Jacopo ay umatras sa takot na parang kinakaharap ng isang kakilakilabot na kalaban. "Bakit ka nagpanik?" Si James ay nag-iwas, pagkatapos ay kumuha ng isang swig ng kabuluhan na absinthe. Ang pakiramdam na tiniyak ng mga salita ni James, ang dalawang nagpalitan ng sulyap at sisingilan sa Courtney gamit ang kanilang mga Taebaek. Sa isang iglap, ang kanilang mga Taebaek ay nagpakawalan ng 32 sinag ng ilaw ng Taebaek, mabilis na lumusot sa paligid ng Kawarts, na nag-iiwan ng madugong sugat sa kanyang katawan. Ang mabilis na pag-atake ay nagambala sa kanyang mga pagtatangka upang mailabas ang mga inskripsyon ng sumpa, na nag-render sa kanya na walang pagtatanggol at hindi makaganti. Galit, mabilis na pinalawak ng Courtney ang kanyang mga kamay, na tinawag ang isang mahabang latigo sa kanyang pagkakahawak. Pagkatapos, ang kanyang buong katawan ay naging enveloped sa menacing black curse inscription, at ang kanyang aura ay tumindi sa bawat sandali. "Kinukuha mo ang kaliwa, kukunin ko ang tama," utos ni Zane. Pagkatapos, darted siya upang makuha ang kanyang Taebaek at naglunsad ng isa pang pag-atake sa Courtney. Si Jacopo, sa kabilang banda, ay sinunog ng espiritu ng pakikipaglaban. Siya ay sumulong at sinubukan, na lumilikha ng mga pagkatapos ng kanyang sarili sa walang bisa habang tinangka niyang makisali sa labanan sa Courtney. Ang labanan sa pagitan ng tatlo ay sumabog muli. Ang mga intertwining na inskripsyon ng sumpa at ilaw ng Taebaek ay lumikha ng isang magulong eksena, na naghahadjas ng kadiliman sa kalangitan at pinupuno ang hangin ng isang mapanirang aura. Pag-agaw ng kanyang kalamangan sa paglilinang, ginamit ni Courtney ang kanyang mahabang latigo upang palayasin ang pag-atake ni Zane at Jacopo. Matapos ang hindi mabilang na pag-ikot ng labanan, ang mga kapatid ay hindi pa rin makalapit. Sa kabaligtaran, ang walang tigil na pagsalakay ng Courtney ay pinigilan at nasugatan sila. Pinarusahan ni James, "Kayong mga hanggal na bata. Bukod sa kaluluwa na nasamsam ang sining ng Taebaek, wala ka bang ibang mga kasanayan?" Lumapit sa kanya, ay aktibo ang form ng Dawn Blaze at form ng labanan sa Marcy Ice. Gamitin ang iyong bilis ng kalamangan at makisali sa malapit na labanan. Hulaan ang kanyang mga galaw at guluhin siya mula sa paghahagis ng kanyang mga supernatural na kapangyarihan. Panipi. Kasunod ng mga tagubilin ni James, mabilis na naayos ni Jacopo at Zane ang kanilang mga pagsisikap, paglulunsad ng sabay-sabay na pag-atake sa Courtney mula sa iba't ibang direksyon. Sa isang instant lamang, ang mga pagtaas ng tubig ng labanan ay nakabukas. Pag-agaw ng panandaliang kalamangan, pinakawalan ng mga kapatid ang kaluluwa na sumamsam muli sa sining ng Taebaek. 12 ng mga ilaw ng Taebaek ang lumitaw at tinusok sa katawan ni Courtney. Sa pamamagitan ng isang ungol ng sakit, ang Courtney ay gumuho sa lupa at kumapit sa kanyang dibdib. Malubhang nasugatan siya at hindi na makikipaglaban. Ang pagsaksi sa pagkatalo ni Courtney, sumabog si Jacopo sa pagtawa kahit na nalubog sa dugo. "Ginawa namin ito. Sa wakas ay pinamamahalaang namin upang ma-overpower ang isang tao sa ranggo ng Quasi-Declan."
Samantala, maingat na tiningnan ni Zane ang nasugatan na kawarts, na nagmumuni-muni na naghahatid ng pagtatapos ng suntok gamit ang kanyang tebak. Gayunpaman, bago siya kumilos, namamagitin si James, nakapaloob sa Courtney sa isang mahiwagang aura ng kulay abo, itim, at puti. Ikaw. Itinaas ni Courtney ang kanyang ulo, ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang bibig habang siya ay nagsnarled ng isang mabangis na ekspresyon, gaano ka nasaktan. Alam mo ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6523. Smack. Inilipat ni James ang kanyang kamay sa Courtney, na nakakagambala sa kanyang chatter. Ikaw, galit na galit ang kanyang mga ngipin. Kalmado na hiniling ni James, bibigyan kita ng pagkakataon na mabuhay. Tumawag ka agad sa iyong pinuno. Gusto kong i-save ang problema ng pagpunta sa hahanapin sa kanya. Panipi. Tiningnan siya ni Courtney at tinanong, sigurado ka ba? Tiyak, hindi mahalaga kung paano ka makipag-ugnay sa kanya. Sige, tumanggo si James na may ngiti. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Ngumisi si Courtney, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay upang durugan ang isang kumikinang na orb. Ang isang gintong ilaw ay lumubog sa kalangitan at sumabog, na naghahayag ng isang napakalaking karakter, na may isang matarik na pagtingin sa kanyang mga mata, naglimd at binalaan, maghintay ka lang. Kapag ang aming tagapagpatupad ng batas ay narito, ito na ang katapusan mo. Ngumiti si James ng mahina, na pinalabas ang pag-iwas sa Persecond. Pagkatapos, lumingon siya kina Jacopo at Zane, na nagtanong, gaano kalala ang iyong mga pinsala? Ang mga kapatid ay nagpalitan ng mga sulyap, lumingon sa kanya, at umiling-iling ang kanilang mga ulo. Nag-base pa rin sila sa tagumpay ng pagtalo sa kawarts. Bagaman sila ay nasa ilalim ng pagtuturo ni Clayton at nakaranas ng hindi mabilang na mga laban, na may gabay ni James, ito ang unang pagkakataon na matagumpay nilang natalo ang isang powerhouse sa ranggo ng Quasi-Declan. Pagkaraan ng ilang sandali, tiningnan ni James si Courtney at nag-sneer, parang wala pa ang iyong pinuno. Natatakot din ba siyang harapin tayo? Kahit na siya ay isang sloth, dapat na siya ngayon, hindi ba sa palagay mo? Hindi pa siya nabigo na tumugon sa aking tawag. Bakit siya? Sinimulang magpanik si Courtney nang marinig ang mga salita ni James. Siya ay hindi naniniwala sa sitwasyon. Ang tagapagpatupad ng batas ay palaging nagmamadali sa pagligtas niya matapos makita ang signal. Nabanggit ni James, ang oras ay sa aking kakanyahan. Natatakot ako na dadalhin kita sa amin ngayon. Pagkatapos magsalita, naabot niya, at isang malakas na pang-anim na matinding sumpa ng historial ang pumasok sa kanyang noo. Ang isang nakasisilaw na pulang inskripsyon ay sumabog, na nagdudulot ng sakit na sobrang sakit ng Courtney. Bumagsak siya sa lupa at humagulgol. Sina Jacopo at Zane ay nababagabag sa bigla ang mga pagliko ng mga kaganapan, nagulat sa kasanayan ni Befriend sa Sir's Magic. Samantala, iniwan ni James ang Courtney ng walang karagdagang mga pagkakataon. Sa pamamagitan ng isang mabilis na paggalaw, dinala niya siya sa kanyang spatial storage. Pagkatapos, inililipat niya ang walang bisa, pinalawak ang tulay sa ilalim ng kanyang mga paa at unti-unting dumadaan sa rehiyon ng Genesis ng Lostes Sect. Samantala, sa labas ng teritoryo ng sekta ng Lostes, isang binata ang umakyat sa kalangitan mula sa isang matataas na bundok, pinupuno ang lugar ng isang makasalanang aura. Isang magandang dalaga ang nakatayo sa tabi niya na may mga furrowed browser, nagtanong, bakit hindi mo na-save ang pinuno ng sekta ng Lostes? Ang lalaki ay nanunuya, wala siya kundi isang siyam. Si Zitlali ay kinuha na ang mga piling miyembro ng sekta ng Lostes sa Skynet. Nag-aalangan ang dalaga, kahit na, kumukuha pa rin siya ng mga order mula sa amin. Malamig ang sagot ng lalaki, alipin lang siya, hindi nagkakahalaga ng pagharap sa isang mahiwaga at makapangyarihang individual na maaaring mailipat ang walang bisa sa pamamagitan ng paglikha ng isang tulay ng kalangitan. Ang dalaga ay nag-aalala, ngunit ang tulay ay dumadaan sa aming teritoryo. Sino ang nakakaalam kung saan ito humahantong? Sa pamamagitan ng isang malamig na smirk, sinabi ng lalaki,
Ang Sky Bridge ay mula sa madilim na daigdig at dapat na patungo sa lupain ng Forlat. Sa wakas ay bumalik ka na, tatay. Tila malapit na ang ating paghaharap. Panipi. Matapos magsalita, ibinalot niya ang kanyang braso sa baywang ng dalaga at nawala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6524. Men, na-clear ni na Jacopo at Zaint ang landas, na nagtatayo ng hakbang na tulay ng kalangitan hanggang sa dumaan sila sa teritoryo ng sekta ng Lostes at pumasok sa mundo ng Genesis. Kasabay nito, tinanggal nila ang sinumang nang ahas na hadlangan ang kanilang paglalakbay. Sina Jacopo at Zaint ay lumaki ng mas tiwala sa bawat laban at pumatay ng hindi mabilang na tila mabibigat na mga kalaban, na unti-unting pinuhin ang kanilang form na Dawn Blaze. Sa oras na iniwan ng grupo ang mundo ng Sanctum Genesis, halos lahat ng kanilang mga powerhouse sa rurok ng ranggo ng Uriswandale ay nawala, naiwan lamang ang mga mas mahina na magsasaka na labis na natatakot na hamanin sila. Bigla, tumigil si Jacopo, itinuro ng maaga, at sinabi, ang mundo ng Zaindaros Genesis ay nauna sa amin, Ginoo. Iyon ang teritoryo sa ilalim ng nasasakupan ng bagong alyansa. Nawala si Uncle Truett matapos ang 5 powerhouse mula sa bagong alliance na kinubkob siya sa panahon ng kanyang pagtatangka na lupigin ang mundo ng Zaindaros Genesis. Sumimangot si James at nagtanong, sino ang 5 powerhouse na ito? Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Humakbang si Zaint at sumagot, ang Zantoni Fairgaunt ng Tempestara, ang Lamiel Jenkinten ng Javarai Sect, ang Tace Fajardo, at Yakis Sect Yildretadran. Bumantong hininga si Jacopo, oo. Bagaman ibinigay ni Uncle Truett ang kanyang Genesis at nakatuon sa paglilinang ng 34, mayroon pa ring isang makabuluhang agwat sa pagitan ng kanyang lakas at sa mga nasa loob ng bagong alyansa. Nang marinig niya ito, ang ekspresyon ni James ay naging pensive. Nauna siyang kaalaman sa mga sekta na ito at nakatagpo ng marami sa kanilang mga alagad sa mundo ng Zephyria. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magkaisa sila sa ilalim ng bagong alyansa na ito. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagtanong si James, kaya, sino sa palagay mo ang mayroon sa kanya ngayon? Sina Jacopo at Zaint ay tumingin sa isa't isa at sinabi ng magkakaisa, Yakis Kabanalan. Tumugon si James, oh. Ano ang humantong sa conclusion na iyon? Dahil ang mga powerhouse ng bagong alyansa ay kinubkob siya at dapat na makuha siya, sagot ni Zaint, ang kanyang tono ay may galit. Inatasan ni Jacopo ang kanyang tingin kay James, na nagsabi, Sir, sa mga mundo ng Genesis, ang matuwid na alyansa at ang bagong alyansa na magkakasama ngayon. Gayunpaman, sa kabila ng pagsunod sa batas ng Tai Chi, mayroon pa rin silang mga salungatan at katulad ng tubig at apoy, na walang silid para sa pagpaparaya sa isa't isa. Kaya, kung nakuha ng bagong alyansa si Uncle Truett, hindi nila siya ibibigay sa matuwid na alyansa. Panipi. Hinawakan ni James ang kanyang mga kamay sa likuran at mahinahon na sinabi, sa kasong iyon, magsimula tayo sa pamamagitan ng pag-iwas sa background ng bagong alyansa. Habang siya ay nagsalita, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay, mabilis na gesturing, na pinakawalan ang isang kakilakilabot na puwersa na sumulong sa mundo ng Zaindaros Genesis, na nagdudulot ng isang barrage ng pagsabog. Sa isang instant, ang kakilakilabot na pag-iyak ay sumigaw sa gitna ng kaguluhan at ang hangin ay pinalapot ng mga splatter ng dugo at binawi ang mga bahagi ng katawan na nakakalat sa lahat ng direksyon. Sina Jacopo at Zaint ay napanood sa pagkabigla bilang isang malawak na itim na ulap na pinagsama sa periphery ng Zaindaros Genesis World. Matapos ang maingat na inspection, napagtanto nila na hindi ito ulap. Sa halip, ito ay isang napakalaking pangkat ng 10 bilyon-bilyong tropa na nagmamarcha ng maingat sa mga pormasyong militar na may mga banner na tumataas sa kalangitan. Si James ay casual na pinakawalan ang isang malakas na puwersa na pumukaw sa vanguard ng hukbo, na inaangkin ang buhay ng daan-daang milyon, kasama ang maraming mga powerhouse sa rurok ng Uriswandale ranggo ng ika-9 na pagdurusa at marami sa ranggo ng Quasi-Declan. Habang ang alikabok ay naayos mula sa pagsabog, ang hukbo ay dumating sa isang biglaang paghinto, at 3 mga numero ang lumitaw,
nagpapalabas ng kamahalan at kapangyarihan. Kabilang sa mga ito ay 2 lalaki at 1 babae, ang bawat isa ay napapaligiran ng kanilang sariling banal na ilaw ng Genesis. Pinalamutian nila ang makapal na sandata at lumitaw ang isang regal na tindig. Ha! Kinutya ni James matapos makilala ang mga ito. Ang isa sa mga lalaki ay si Wera Felmer, isang alagad ng Tempestara, habang ang isa pa ay si Makara Jodocus, ang Scion ng Gersente sect. Samantala, ang magandang babae ay walang iba kundi ang Princess Lumia ng Beleriand Dynasty. Ang nahuli kay James ay ang bantay na ang 3 individual na ito, na dating nag-clash sa mundo ng Zephyria, ay umakyat sa rurok ng ika-9 na pagdurusa ng Iriswandale. Sa mga mundo ng Genesis, itinuturing silang nakatayo sa pinakadulo ng lakas. Nakatayo sila sa gitna ng mga makapangyarihang nilalang sa buong 3,000 orihinal na mundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6525. Ang karakter at integridad ng 4 na individual na ito ay kapuri-puri, na higit na lumampas sa mapanlinlang at mapanlinlang na mga matatanda ng mga mundo ng Genesis. Nadama ni James na ang grupo ay magiging kapaki-pakinabang sa pag-iwas sa Tai Chi sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng pagpapasya, dahan-daang lumapit siya sa kanila, kasama ang Sky Bridge na patuloy na bumubuo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang pagmamasid sa kilusan ni James, sina Jacopo at Zaint ay nagpalitan ng mga sulyap. Pagkatapos, mabilis silang sumunod sa suit, mahigpit na hinawakan ang kanilang mga tibak na may mapagbantay na mga ekspresyon. Nakakakita ng hakbang ni James patungo sa kanila, sina Wera, Matias, at Princess Lumia ay agad na ipinapalagay ang mga nagtatanggol na tindig na parang naghahanda upang harapin ang isang kakila-kilabot na kalaban. Sa sandaling iyon, nagtaka sila kung sino ang makapangyarihang individual na papalapit sa kanila. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Sa gitna ng patuloy na paglilipat ng mga dinamika ng mga mundo ng Genesis, hindi pa nila nakatagpo ang gayong kakila-kilabot na nilalang na ang antas ng paglilinang ay nanatiling hindi masisira kahit sa kanilang masigasig na pangunawa. Huwag kang kumilos ng mabilis. Alamin kung ano ang nais niya muna, payo ni Wera sa kanyang mga kasama na may mensahe ng telepathic. Sina Princess Lumia at Matias ay nagpalitan ng mga sulyap, parehong tumango sa kasunduan. Samantala, lihim din na inutusan ni James sina Zaint at Jacopo, bantayan ang Sky Bridge. Hindi ako tatalakayin maliban kung gagawin nila. Matapos ipadala ang mensahe, pinakawalan ni James ang kanyang kamay at pinakawalan ang isang surging wave ng Marshall's power na sumulpat sa Wera, Matias, at Princess Lumia. Ang 3 ay agad na nawala nang walang kahit na pagkakataon na gumanti. Pagkaraan ng ilang sandali, ang panik ay lumusot sa hukbo sa mundo ng Zindaros Genesis nang bigla nilang nahanap ang kanilang sarili na walang pinuno. Samantala, si Jacopo at Zaint ay tumayo ng walang pasubali, na pinangangalagaan ang tulay ng langit. Ang kanilang mga titig ay naayos na walang magawa sa napakalaking hukbo na nadisarray na. Sa kabaligtaran, sina Wera, Matias, at Princess Lumia ay dinala sa rurok ng isang bundok. Habang nakukuha nila ang kanilang mga pandama, nasaktan sila ng pagtataka. Gayunpaman, sa pagtingin kay James, na nakatayo ng stoically sa gilid ng bangin gamit ang kanyang likuran ay lumingon sa kanila, agad na muling nabuhay ang kanilang kagalingan. Ang 3 ay pambihirang pag-iral sa mundo ng Zindaros Genesis ngunit na-render na walang magawa bago ang mahiwagang kalaban. Maaari nilang maunawaan ang mga potensyal na kahihinatnan kung ang kakilakilabot na tao bago sila nagpasya na mailabas ang kanyang lakas sa kanila. Maaari nilang matugunan ang kanilang pagkamatay sa lugar. Gayunpaman, ang ilang mga katanungan ay tumatagal sa kanilang isip kung gaano kalakas ang tao na gumamit ng gayong nakasisindak na mga supernatural na kapangyarihan. Ang Wera, Matias, at Princess Lumia ay nagpalitan ng mga sulyap, na tila nagbibigay ng kanilang mga saloobin. Matapos ang isang sandali ng pagmumuni-muni, humakbang si Princess Lumia at hinawakan ang kanyang mga kamay, na nagtanong ng magalang, maaari ba akong magtanong tungkol sa iyong pagkakakilanlan at ang layunin sa likod ng pagtawag sa amin dito, Ginoo?
Si James ay nanatiling nakatayo kasama ang kanyang likuran ay lumingon sa kanya, na pinapayagan ang simoy ng hangin na malumanay ang kanyang mahabang buhok. Sa sandaling iyon, parang siya ay isa sa undulating landscape. Ang kanyang tahimik ngunit nag-uutos na presensya ay bigat ng timbang sa tatlo sa paligid niya. Si Princess ay kinuha at pinaglaruan ang kanyang mga browser sa pagkabigo. Bago niya maboses ang kanyang mga saloobin, biglang humakbang si Wera at tinanong, nagtataglay ka ng pambihirang mga supernatural na kapangyarihan at walang kap-ares na lakas. Hindi rin namin makikilala ang iyong mga pinagmulan. Maaari ba akong magtanong kung saan ka nag-ulan? Si James ay patuloy na nanatiling tumutugon sa kanilang mga katanungan. Sina Wera at Princess Lumia ay tumingin sa isa't isa, nakakaramdam ng kaunting napahiya. Ang tatlo ay nais na gumawa ng aksyon laban sa mahiwagang tao ngunit natatakot na kumilos ng mabilis. Samantala, ang iba pang partido ay hindi pinansin ang mga ito, na iniwan ang mga ito sa isang problema. Sa sandaling iyon, humakbang si Matias at nagbuntong hininga. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay mula sa madilim na mundo. Tama ba ako? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6526. James ay nanatiling binubuo sa kanyang tanong, ngunit sina Princess Lumia at Wera ay nagtaas ng kanilang mga ulo, hindi maitago ang kanilang pagkabigla. Kung ang tao sa harap nila ay mula sa madilim na mundo, kung gayon sila ay magkakaproblema. Kailangang sumunod sila sa batas ng Tai, na ipinag-utos ang kanilang pagsalungat sa lahat ng madilim na nilalang. Dahil inisyo ang utos ni Tai Chi, pinatay nila ang libo-libong mga madilim na nilalang at na-spark na ito ng isang walang hanggang puot. Matapos ang isang mahabang katahimikan, itinaas ni James ang kanyang ulo at bumantong hininga, maingat kung kinakalkula ito. Mahigit 20 entrapox mula nang huling magkita kami sa mundo ng Zephyria. Matapos ang paghahayag, sina Wera, Princess Lumia, at Matias ay agad na nagulat. Ang mga salita ng makapangyarihang tao ay nagpukaw ng mga matagal nang nakalimutan na mga alaala ng nakaraan. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Ang trio ay frantically sifted sa pamamagitan ng kanilang mga alaala, sinusubukan na alalahanin ang mga kaganapan at mga tao mula sa mundo ng Zephyria. Nang maglaon, tila natapos na nila ang pag-alaala sa isang partikular na individual at ang kanilang mga mata ay sabay na lumawak sa pagkabigla. Sa sandaling iyon, ipinakalat ni James ang kanyang disguise at inihayag ang kanyang aktwal na hitsura. Ang paningin ng gwapong visage ni James ay tumama sa trio tulad ng isang bolt ng kidlat. Ang kanilang mga ekspresyon ay biglang lumipat, ang kanilang mga mata ay napuno ng kawalan ng paniniwala. Nag-recompose si Wera at itinuro kay James, nagtanong, ikaw ay 49. Napangiwi, tinitigan ni Princess Lumia si James at bumagsak ang kanyang panga. Si Matias, sa kabilang banda, ay pumalakpak sa kanyang mga kamao at natisod pa atras. Wala rin sa kanila ang umaasa sa kanilang kalaban mula sa mundo ng Zephyria, na sa huli ay nasamsam ang pamana ni Franciscus, na lumaki ng napakalakas. Mula sa kanilang intel, nalaman nila na ang 49 ay si James, ang nakahihiyang figure mula sa madilim na daigdig, ang pangunahing target ng utos ni Tai Chi. Nangako si Tai Chi ng mga mahiwagang gantimpala para sa sinumang maaaring mawala sa James, kabilang ang mga pambihirang armas at tool. Kahit na ang pagkakataong maabot ang ranggo ng Declan at ma-promote sa isang posisyon ng panig ni Tai Chi ay hindi malalayo. Bukod hindi lamang ang isa na nagtagumpay na iginawad, ngunit ang buong sekta ng isang tao ay mag-aani din ng mga benepisyo. Ang kaakit-akit ng katanyagan, lakas, kapangyarihan, at katayuan ay nagtatakip ng tantalizingly. Sa mga gantimpala na ito sa loob ng pag-abot, ang namumuno sa mundo ng Genesis at itinatag ang kanilang sekta dahil ang pinakamalakas ay hindi na panaginip. Ito ay isang tukso na nakakaakit ng mga puso ng lahat ng mga powerhouse sa mga mundo ng Genesis. Gayunpaman, nang harapin ang katotohanan ng pagharap kay James, natagpuan ng tatlo ang kanilang sarili na nakatitig sa isang kailaliman ng tila hindi masusukat na mga hadlang. Posible bang tapusin si James?
Sa pamamagitan lamang ng alon ng isang kamay, nag-teleport siya sa isang ganap na naiibang lokasyon at hindi rin nila nagkaroon ng pagkakataon na pigilan. Kung gagawa sila ng aksyon laban sa kanya ngayon, maaaring hindi lamang nila mabibigo na makamit ang kanilang mga layunin ngunit mapanganib na mawala ang kanilang mga kaluluwa na sinusunod ni James ang kanilang mga ekspresyon at sinabi ng may ngiti, hindi ka ba nasasabik na muling makasama sa isang matandang kaibigan? Nakakatakot, Wera, Matias, at Princess Lumia ang nag-retreat ng libo-libong metro, na handa na ang kanilang mga sandata. Ano ang bagay? Dapat ba tayong magsagawa ng puot kaagad sa ating muling pagsasama? Hindi ba natin maalala ang tungkol sa mga dating panahon? Si James chuckled, bemused ng kanilang reaksyon. Ang tatlong pagpapalitan ng nerbiyos na sulyap ng hindi nagsasabi ng isang salita, siguro telepathically na tinatalakay ang kanilang susunod na paglipat. Di nagtagal, sumigaw si Princess Lumia, ikaw ay isang kilalang demonyo mula sa madilim na mundo. Si Tai Chi ay naglabas ng isang utos upang patayin ka, ngunit matapang ka pa rin upang ipakita ang iyong sarili dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6527. James ay hinawakan ang kanyang mga kamay sa likuran, itinaas ang kanyang ulo, at pinakawalan ang isang pusong pagtawa. Ang utos ng Tai Chi ay wala sa akin. Siya squinted, pagkatapos ay sinabi, parang tatlo ang nangangati para sa isang away upang makahabol sa aming mga dating beses na magkasama. Kung gayon, masaya akong obligado. Halika sa akin kaagad. Ang trio ay nagpalitan ng mga sulyap, pagkatapos ay pinakawalan ang kanilang malakas na oras at inilunsad ang sabay-sabay na pag-atake kay James mula sa iba't ibang direksyon. Ang kanilang mga puwersa ay nag-clash, na minarkahan ang simula ng isang matinding labanan. Ang tatlong mga powerhouse sa ranggo ng quasi-ranggo, nakipaglaban sa kanilang matinding chrome at makasaysayang kapangyarihan, na pinakawalan ang lahat ng kanilang mga supernatural na kapangyarihan. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Samantala, si James ay nakikipaglaban lamang para sa libangan at upang masukat ang lakas ng kanyang mga dating kakilala. Sa makatuwid, nagkasundo siya ng pantay na tugma sa kanila, na pinipigilan ang karamihan sa kanyang lakas. Ang kapangyarihan ng Marcy Ice at Genesis ay sumabog sa walang bisa, na nagdulot ng isang nagwawasak pagkatapos. Hindi mabilang na mga bundok ang gumuho, ang mga bakuran ay naghiwalay at ang kalangitan ay kumalas. Langit na pagkawasak, si Matias ay bumangon sa hangin, na pinalawak ang kanyang mga kamay upang ipatawag ang libo-libong mga higanteng mga espada, na nasasaktan sila kay James ng mabilis na bilis. Sa pamamagitan ng isang bingi na rumble, si James ay napuspos ng dagat ng mga espada. Kaagad pagkatapos, pinutok ni Princess Lumia ang kanyang latigo, na pinakawalan ang tatlong parang multo na anino patungo sa mga higanteng taybak. Kasabay nito, ang taybak ni Wera ay lumusot, na pinakawalan ang isang barrage ng Golden Sword Energy na naglalayong direkta kay James. Tatlong makapangyarihan at nakasisindak na mga supernatural na kapangyarihan na nakipagtagpo sa lokasyon ni James, na nakapaloob sa kanya. Ang kasunod na pagsabog ay sumabog sa paligid sa isang bingi na katahimikan. Habang ang lingering light ay kumupas mula sa walang bisa, si James ay nakita ng dugo at hindi nasaktan, na bumababa sa isang tuhod sa pagkatalo. Sinuportahan niya ang kanyang katawan ng isang kamay upang maiwasan ang pagbagsak sa lupa. Si James ay battered at nasugatan. Matapos madulas ang isa pang bibig ng dugo, itinaas niya ang kanyang ulo. Tatlo ka talagang nagpak ng isang suntok. Humanga ako na napabuti ka. Si Princess Lumia, Matias, at Wera ay mabilis na nagsara sa James mula sa tatlong magkakaibang direksyon. Ang kanilang mga sandata ay kaagad na naglalayong diretso sa kanya na parang isang solong paglipat ay maaaring baybayin ang kanyang pagkamatay. Demon, ang tinig ni Princess Lumia ay pinutol ang panahunan na hangin tulad ng yelo, nais ng decree ng Tai Chi na patay ka. Hindi ka dapat dumating sa mga mundo ng Genesis. Panipi. Si James ay nagpakawala ng isang mapait na pagtawa, isang nakakatawa na pagtawa, ha? Kayong tatlo ay naging tapat din na mga hounds ng Tai Chi. Sino ang mag-iisip na ang iginagalang na dinastiya ng Beleriand,
Tempestara, at Jersente sect ay bumaba ng napakababa at naging mga pawns sa ibang tao. Ang kanyang mga salita ay tumama sa ilang mga nerbiyos, na nagiging sanhi ng tatlo na sumimangot at ibababa ang kanilang mga ulo sa kahihiyan. Dahil naaalala mo pa ang aming nakaraang bono, dapat mo ring maalala ang utang sa akin para sa pag-save ng iyong buhay sa mundo ng Zephyria, di ba? James wizard bago dumura ang isa pang bibig ng dugo. Kung nais mong bayaran ang kabaitan ng may pagkapuot, pagkatapos ay tapusin mo ako ngayon at hanapin ang iyong mga gantimpala mula sa Tai Chi. Naghihintay sa iyo ang kaluwalhatian at kayamanan. Panipi. Sa mga salita ni James, sina Wera, Matias, at Princess Lumia ay lahat ay napawi at wala sa kanila ang maaaring hampasin ang pangwakas na suntok laban sa kanya. Naalala nila ang napakahalagang sandali sa mundo ng Zephyria nang mamagitan si James upang patayin ang Igneous, na naisave ang mga ito mula sa tiyak na kapahamakan. Kung wala ang kanyang gawa ng katapangan, hindi nila nakamit ang kanilang kasalukuyang tagumpay, paglilinang, o katayuan. Inutang nila si James ang kanilang buhay sa panukalang iyon. Gayunpaman, sila ay nakatali sa batas ng Tai Chi. Habang maaari nilang baliwalain ang kanilang sariling buhay na nakabitin sa balanse, ang kapalaran ng linya ng kanilang sekta at hindi mabilang na buhay ay nakasalalay sa kanilang pagsunod sa Tai Chi. Ang mga kahihinatnan ng pagsuwi sa Tai Chi ay hindi mababawas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6528. Pagkatapos ng isang matagal na katahimikan, si Matias ay huminga ng malalim at sinabing, mag-iwan, 49. Magpanggap na ang aming mga landas ay hindi kailanman tumawid ngayon. Bumalik sa madilim na mundo at hindi na bumalik. Si James ay sumakay ng kilay at tinanong, pinapakawalan mo ako. Panipi. Hinati ni Mati ang kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga salita ay nahuli sa kanyang lalamunan. Nakatitig si Were kay Matias at nagmadali na sinabi, wala ka ba sa iyong isipan? Ipinag-utos ni Tai Chi na ang pagkabigo na alisin siya kung nakikita natin siya ay magdadala ng sakuna sa aming buong sekta. Dahan-daang isinara ni Matias ang kanyang mga mata, na nagsasabing, kung gayon babayaran natin ang kanyang pag-save ng biyaya. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Si Wera ay tumayo sa natigilan na katahimikan ng ilang sandali bago sumabog sa pagkabigo. Bakit hindi tayo nasisiyahan? Sinabi ni Princess Lumia, kami ang namamahala sa panonood ng mundo ng Zindaros Genesis. Hanggat pinipigilan natin ang ating katahimikan, walang nakakaalam, hindi ba tama? Sumulyap si Weir na kay Princess Lumia at nasnap, ikaw ay walang imak. Hindi mabilang na mga mata ang nakasaksi sa amin na na-teleport ang layo. Kung hindi namin ipaliwanag kina Yakiz at Nando, magkakaproblema tayo. Panipi. Nagretort si Princess Lumia, kung gayon tayo ay magiging walang utang na loob. Kahit na magagawa mo ito, hindi ako maaaring yumuko ng napakababa. Panipi. Ang glare ni Wera ay tumulis habang binaril niya ang kanyang sinabi, ano ang ipinapahiwatig mo? Kinu-question mo ba ang aking pagkatao? Sa palagay mo ba ay gagawin ko ang ganoong bagay? Si Matias ay sumingit, ang Tempestara ay palaging isa upang maglagay ng interes higit sa lahat. Sa mga gantimpala ni Tai Chi na malapit na maabot, dapat kang sabik na pumatay ng 49. Si Wera ay gestured ng labis habang siya ay yumuko, nonsense. Tai Chi ay hindi rin kinikilala ang anumang iba pang sekta bukod sa sekta ng Timaeus at Yakiz. Kahit na tinanggal natin ang 49, hindi namin makukuha ang pabor ni Tai Chi. Habang nagtatalo sila sa kanilang sarili, si James ay nagsuot ng isang smirk. Galit na nagambala si Wera, sapat na. Hanggat kayong dalawa ay may mga bayag upang madala ang mga kahihinatnan, wala akong matakot sa alinman. Kaagad pagkatapos, lumingon si Wera kay James at hinimok, mag-iwan ka agad, 49. Binayaran namin ang aming utang. Itinaas ni James ang kanyang sarili at dahan-daang bumangon sa kanyang mga paa. Pagkatapos, ipinapaalala niya, sigurado ka ba? Kung papatayin mo ako, hindi lamang itataas mo ang iyong katayuan, ngunit makakakuha ka rin ng mas malaking lakas.
Hindi mo ba nais na pumasok sa ranggo ng Declan? Panipi. Si Princess Lumia ay nasnap sa kanya, hindi ka ba mabaliw? Gusto mo bang mabawasan sa abo? Sino ang hindi nais na maabot ang ranggo ng Declan? Gayunpaman, mas gugustuhin kong maglakad ng isang landas ng katwiran. Kung ako ay walang pasasalamat, kung gayon paano kung papasok ako sa ranggo ng Declan? Ano ang nagtatakda sa akin mula sa isang masamang tao? Inihaw ni Matias ang kanyang mga ngipin, at maliwanag ang kanyang paglutas. Iwanan. Mas mahaba kang manatili dito, mas malaki ang panganib na kinakaharap natin. Alalahanin, mula sa sandaling ito, wala kaming utang na wala sa iyo. Pinapikit din ni Warrior ang kanyang mga ngipin. Nang marinig ang walang tigil na pagpapasya sa kanilang mga tinig, lumambot ang ekspresyon ni James. Kumuha siya ng ilang mga hakbang, natitised. Siya ay nagsumite ng isa pang sulyap sa kanila at sinabing, aalis na ako ngayon. Tatlo kayong hindi napalampas sa isang magandang pagkakataon. Ginamo ni James ang walang bisa. Matapos ang ilang mga hakbang, dumating siya sa isang biglaang paghinto at tinanong, talagang isinasaalang-alang mo ba ang mga kahihinatnan? Natigilan sina Wera, Princess Lumia, at Matias. Mag-iwan, o kung hindi man ay maaari nating baguhin ang ating isipan. Namumula si Matias, ang kanyang tono ay nagbubunga. Si James ay nagsumite ng isang pangwakas na sulyap sa kanila, tumanggo pagkatapos ay unti-unting kumupas sa walang bisa. Sa wakas ay pinakawalan ni Matias at Princess Lumia ang isang matagal na paghinga, na gumuho sa walang bisa na may mabibigat na tinak. Nasugatan kayong dalawa. Nakakainis si Wera. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6529. Nonsense. Sino ang nasugatan? Nalagpasan lang namin ang isang pagkakataon na maabot ang ranggo ng Declan. Sinusubukan lang namin na matukoy ito, retorted ni Princess Lumia. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pangangati. Say, bakit ang demonyo ng Dark World ay kailangang 49? Bakit hindi ito naging Yakiz o Nando? Umiling-iling si Mati. Naririnig ang kanilang pagpapalitan, si Wera ay nanirahan sa lupa at walang humpay, hindi ba kayong dalawa ang itinakda sa pagpapalam sa kanya? Pinagsisisihan mo na ba ito? Pinaihit ni Matias ang kanyang mga mata, at sumagot, hindi ko lang maibabalik ang aking sarili na maging isang taong may kawalang kasiyahan. Nagbabala sa akin ang aking Grand Patriarch na kung gumawa ako ng ganyan, kahit na makarating ako sa ranggo ng Declan, hindi ko na maaabot ang ranggo ng Declan Mahayana. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Kinutya ni Wera, hindi ito katiyakan. Kung gayon, paano ang isang tao na napakasama tulad ni Yakiz ay lumampas sa atin sa paglilinang? Napaka-clueless mo. Bago ang ranggo ng Declan, ang isa ay kailangang umasa sa talento at swerte. Gayunpaman, pagkatapos ng pagpasok sa ranggo ng Declan, ang mga nakaraang gawa ng isa ay gagampanan ng isang mahusay na bahagi at ang isa ay kailangang harapin ang mga nakaraang pagkakamali. Kahit na ang isang peerless powerhouse ay hindi magagawang pagtagumpayan ang isang gawa tulad ng pag-iingat. Hindi mahalaga kung gaano karaming beses silang sumailalim sa muling pagkakatawang tao, na umaabot sa ranggo ng Declan Mahayana ng Declan Ranggo. Panipi. Sumingit si Wera, kinukuha ko ito. Hindi ko talaga nais na palayain siya, ngunit natatakot lamang na hadlangan ang iyong landas upang maabot ang ranggo ng Declan Mahayana. Nagpalitan ng sulyap sina Matias at Princess Lumia, na pinili na huwag makipagtalo kay Wera. Bigla, hinimok ni Wera, sige, oras na upang bumangon. Naghihintay pa rin ang aming mga tropa. Sa kanyang pag-uudyok, sina Princess Lumia at Matias ay bumangon sa kanilang mga paa. Sinubukan nilang umalis ngunit bumagsak sa isang hindi nakikita na hadlang at tumalbog pa atras. Si Princess Lumia ay nagkaroon ng isang nakakagulat na ekspresyon habang siya ay hamina, kung saan ang impyerno ay 49 na teleport sa amin. Bakit may hadlang dito? Hayaan mo akong subukang muli. Pinahaba ni Wera ang kanyang kamay at tinawag ang kanyang Genesis. Pagkatapos, sisingilan siya patungo sa hadlang. Sa pamamagitan ng isang resounding thud, siya ay kumatok muli. Sigurado ka ba?
Sinuportahan ni Matias si Wera, pagkalito sa kanyang mukha. Fuck off. Ayos lang ako. Si Wera ay naglabas ng isang bibig ng dugo, pagkatapos ay agad na nakaupo sa isang posisyon ng lotus upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Sina Princess Lumia at Matias ay natanggap matapos makita si Wera na malubhang nasugatan mula sa pagbagsak sa hadlang. Ano ang nangyayari? 49 lamang ang nasa ikalimang ranggo ng Quasi-Declan. Paano niya tayo matrap dito? Nag-aalala si Princess Lumia. Napapahamak ba tayo na mabilanggo dito magpakailanman? Ipinahayag din ni Matias ang kanyang pag-aalala. Bigla, ang isang disembodied, nag-uutos na boses ay sumigaw mula sa walang bisa. Tatlo kayong mga marangal at matuwid na hindi maaring ma-ends ng tukso, kaya bakit ka nakulong? Sina Princess Lumia at Matias ay lumingon sa mapagkukunan ng sabay-sabay, ang kanilang mga ekspresyon na puno ng pagtataka. Hindi ba iyon 49 na boses? Bulalas ni Princess Lumia. Ang kanyang kamay ay sumasakop sa kanyang bibig sa pagkabigla. Ngunit hindi ba siya umalis? Bakit pa natin siya maririnig? Nanlaki ang mga mata ni Matias. Si Wera, na nagpapagaling sa kanyang mga sugat, ay sinabi ng mga furrowed browser, nilalaro niya kami. Pinatugtog niya tayo. Si Princess Lumia at Matias ay paulit-ulit sa kawalan ng paniniwala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6530. Sa walang bisa, si James na sinasabing umalis na may malubhang pinsala, bumalik sa kanyang tunay na gintong anyo. Napapaligiran siya ng mga mahiwagang kapangyarihan sa mga kulay abo, itim at puti, na nagpapaliwanag sa lugar. Hindi mabilang na mga kulay abo na ulap ang lumulubog sa paligid, sinamahan ng matagal na chime ng mga kampanilya, mga kidlat ng kidlat, mga rolyo ng kulog, nagliliyab na apoy, at umuungal na hangin, naghahadjust ng isang nagpapataw at labis na aura. Si Princess Lumia, Matias, at Wera ay biglang nakaramdam ng labis na lakas na paghuhugas ng presyon sa kanila, agad na sinisira ang kanilang banal na ilaw ng Genesis. Habang nagulat pa rin, napilitan silang lumuhad sa pamamagitan ng puwersa at ganap na hindi mapigilan. Sa sandaling iyon, alam nila kung ano ang tunay na takot at kawalan ng pag-asa sa harap ng isang kakilakilabot na kalaban na naramdaman. Anuman ang mga saloobin ng pakikipaglaban sa likod o kahit na pagsira sa sarili ay nasira sa kanyang harapan. Ang kanilang mga Genesis at historial na kapangyarihan ay mabilis na nasil, na iniwan silang walang magawa at nakulong sa loob ng espasyo. Sa loob ng ilang segundo, ang kanilang mga pisngi ay sumabog sa ilalim ng mapang-api na presyon, ang kanilang mga katawan na nakikipagtalo sa paghihirap. Tulad ng pagtula nila sa bingit ng kamatayan, ang labis na lakas ay biglang nawala at ang puwang ay bumalik sa katahimikan. Ang trio ay nadama na lubos na pinatuyo, at gumuho sa lupa ng paisa-isa. Ang paggaspang para sa hangin habang ang pawis ay nag-trick sa kanilang mga mukha. Ang laki ng chrome na iyon ay nakakatakot, ungol ni Wera, ang kanyang ekspresyon na puno ng kawalan ng pag-asa. Nagsalita si Princess Lumia, ang kanyang tinig ay nanginginig sa kakilakilabot, kahit papaano, nasa ranggo siya ng Zeklan, hindi ba? Ito ay nakakalungkot, walang katotohanan, nakakainis, at trahedya. Hindi ka talaga mahuhulaan. 49, ang pag-ungol ni Matias sa pagkatalo sa kanyang ulo ay ibinaba. Sa sandaling iyon, ang malupit na katotohanan ay lumitaw sa trio. Naniniwala sila na ang kanilang pinagsamang pagsisikap ay nagtagumpay kay James, ang nakamamanghang demonyo. Nadama nila na ito ay isang mahusay na tagumpay sa kanilang paglalakbay sa paglilinang. Ang pagpapalam kay James ay isang kilos lamang upang maiwasan ang mga repercussions at kapahamakan ng kawalang kasiyahan. Gayunpaman, naging maliwanag na hindi nila natalo si James. Sa halip, nadobol niya ang mga ito ng isang harapan ng kahinaan at niloko sila, lamang upang ipakita ang kanyang tunay na kapangyarihan kapag naaangkop ito sa kanya. Ang paghahayag na ito ay kumalas sa kanilang kumpiyansa at humarap sa isang nagwawasak na suntok sa kanilang mga espiritu. Matapos ang isang matagal na katahimikan, sumigaw si Wera, "Maaari mo kaming tapusin ng madali, kaya bakit napapailalim kami sa kahihiyan na ito?" 49. Si Princess Lumia ay dumating sa kanyang katinoan at nag-snarled, "Itinuring kita bilang isang bayani, ngunit ngayon. Kung gayon, ano ang gagawin mo sa akin?" Ang isang boses na nakagambala ay nakagambala ng bigla,
Pinutol ang mga salita ni Princess Lumia. Tumalikod ang trio, ganap na nakakagulo upang makita si James na nakatayo sa likuran nila. Sumimangot si James nang makita ang kanilang maingat na pagpapahayag. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay sa likuran at sinabing, "Kami ay nakilala at nakipaglaban pa rin sa tabi-tabi. Dapat ko bang patayin kaagad sa iyo ang tatlo, na iniwan kang lubos na walang kabuluhan tungkol sa kung paano mo nakilala ang iyong pagkamatay?" Nang marinig ang mga salita ni James, isang tahimik na pagpapalitan ng mga titig na ipinasa sa pagitan ng trio. Pagkatapos, biglang tumayo si Wera at sinabing, "Kahit na, hindi ka dapat kasama namin." Nag-chime si Princess Lumia, na nagpapahayag ng kanyang galit, "Eksakto. Kahit na nasa harap mo kami ngayon, hindi na kailangang mangutya sa amin." Sapat na iyon, nagambala si Matias, sinira ang pag-igting habang nakatayo siya. Sinusubukan niya tayo upang makita kung mananatili tayong tapat sa ating moral kahit na sa harap ng malaking pakinabang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6531. Wera at Princess Lumia ay nakuha sa mga salita ni Matias. Samantala, tinitigan ni Matias si James at tinanong, bakit dumaan sa mga masalimuot na hakbang, 49. Ano ang sinusubukan mong makamit? Sina Wera at Princess Lumia ay tumingin kay James ng warily. Pinuri ni James, tulad ng inaasahan mula sa batang master ng sekta ng Jersente, nakakuha ka ng kahanga-hangang pananaw. Dahil kami ay mga matandang kaibigan, pipigilan ko ang pagpapanggap at gupitan sa paghabol. Sa kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, dahan-daang lumapit si James, na nagsasabing, "Hindi ko ibig sabihin na mapahamak o ibagsak ang aking kapangyarihan sa harap mo. Sa halip, hinahanap ko lang ang mga katulad na pag-iisip na sumali sa mga puwersa at baguhin ang aming magulong mundo." Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Sina Wera, Princess Lumia, at Matias lahat ay pinalawak ang kanilang mga mata sa hindi paniniwala. Nagtataka sila kung sinadya ni James na salungatin ang batas ni Tai Chi sa mapait na pagtatapos. Sinabi ni James na nakangiting, "At syempre, tatlo ang pumasa sa aking pagsubok. Naniniwala ako na tatlo ka ang mga kaalyado na hinahanap ko. Madali kitang manipulahin ng sumpa magic, na pinasok ka sa aking mga papel. Gayunpaman, pinigilan ko na gawin ito dahil tatlo ka ang tumataas na mga bituin ng mga mundo ng Genesis. Sa iyong karunungan, talento, at ambisyon, hindi ka dapat mapasakop, at hindi ka dapat maging mga pawns lamang sa eskema ng ibang tao." Panipi. Habang ang mga salita ni James ay lumubog sa mga ekspresyon ng trio ay sumailalim sa mga drastic shifts at hum-in na sila. Matapos ang isang sandali ng katahimikan, time na tinanong ni Princess Lumia, "Naiintindihan mo ba ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon?" "Mga kahihinatnan?" Napangiti si James ng mahina, at sumagot, "Hindi kailanman itinuturing ang mga ito, o hindi ko kailangan. Ang aking kasalukuyang nakatayo ay higit na lumampas sa iyo." Nagpalitan ang trio ng tahimik na mga titig. Naunawaan nila na sa kasalukuyang kapangyarihan ni James, madali niyang mangibabaw ang mga mundo ng Genesis at mawala ang lahat ng iba't ibang mga powerhouse, kasama na ang Zacherry, Gladwan, Hetsema, ang nangungunang sekta sa mundo, at maging ang Grand Patriarch ng Yakiz na si Izert. Gayunpaman, ang kanyang ambisyon ay lumawak ng higit pa sa pangangibabaw ng mga mundo ng Genesis. Hinahangad niyang ibagsak ang batas ng Tai Chi at hamanin ang awtoridad nito. Sa asensya, mayroon lamang siyang isang kalaban Tai Chi. Gayunpaman, si Tai Chi ay ang Panginoon ng mga mundo ng Genesis, na iginagalang bilang isang Diyos ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Sa isang kaharian kung saan ang Tai Chi ay naghahari sa kataas-taasang, ang paniwala ng pag-aalsa ng naturang awtoridad ay tila hindi mapapawi. Tiningnan sila ni James, at sinabing, "Isinasaalang-alang namin na pamilyar kami, bibigyan kita ng isang pagpipilian. Alinman ka manatili at sumali sa aming dahilan at sundin ang aking gabay, sana, makakahanap kami ng karaniwang batayan. Bilang kahalili, ilalabas kita kaagad. Gayunpaman, magiging mga estranghero at kaaway mula sa puntong ito.
Kung ang ating mga landas ay tumawid muli, ito ay isang labanan sa kamatayan at walang awa ang maliligtas. Panipi. Itinaas ng trio ang kanilang mga ulo at tiningnan siya sa pagkabigla. Dapat bang dumating ito? Si Wera ay nag-furrow ng kanyang mga browser. Tinanong ni Princess Lumia, wala bang ibang pagpipilian? Ngumiti si James at nagtanong bilang tugon, sa palagay mo ay kwalipikado ka bang manatiling neutral? Ang dalawa ay natanggap ng kanyang sagot, ang kanilang mga salita ay natigil sa kanilang mga throats. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6532. Matias ay nanirahan sa lupa, na nagpatawag ng isang gourd ng alak at kumuha ng mahabang draft. Bagaman nanatiling tahimik siya, ang kanyang mga aksyon ay nagsalita ng dami, na naghahatid ng kanyang desisyon. Si Princess Lumia at Wera ay tumingin sa kanya sa sorpresa. Hindi ka ba muling isaalang-alang, Matias? Tanong ni Wera. Ano ang tungkol sa pagiging pinuno ng sekta ng Jersente? Princess Lumia chimed in, pantay na kagyat. Itinakda ni Matias ang kanyang gourd ng alak, at sinabing, habang ang 49 ay tumawid lamang sa mga landas sa amin minsan, ang kanyang pag-unawa sa atin at ang mga mundo ng Genesis ay higit sa ating sarili. Habang hindi ko maangkin na kumatawan sa aking sekta, tiyak na pipiliin ko ang aking sarili. Sa kanyang deklarasyon na ginawa, lumingon siya kay James at sinabing, tama ka. Hindi ko alam ang tungkol sa iba, ngunit tumanggi akong gugulin ang aking buhay bilang isang lingkod o maging isang paa para sa mga ambisyon ng ibang tao. Si Princess Lumia at Wera ay nagpalitan ng hindi mapakali na sulyap. Nang walang tunay na pag-unawa sa lakas ni James, madaling gawin ang pagpipilian. Ngunit matapos nilang mapagtanto ang kanyang hindi may kakailan na lakas, malinaw na ang kanilang mga sekta ay hindi makatayo sa paraan ng isang powerhouse sa ranggo ng Zeklan. Nahuli sa pagitan ng pagpili sa tabi ni Tai Chi, pinuno ng Genesis Worlds, at James, isang pambihirang powerhouse na umakyat sa ranggo ng Zeklan, natagpuan nila ang kanilang sarili na nagbabalanse sa gilid ng kutsilyo. Kung pipiliin nila ang maling panig, maaari itong baybayin ang sakuna. Ang pag-aalangan ng kanilang pag-aalangan, kumalas si James ng kanyang kamay at isang pinto na materyal. Sa kabila ng threshold nito ay inilalagay ang pamilyar na tanawin ng mga mundo ng Genesis, na nag-aalok ng isang sulyap sa mundo na alam nila. Sinabi ni James na nakangiting, hindi mo na kailangang mag-atubiling. Maaari kang maglakad sa pintuan o umupo tulad ng Matias upang makipag-chat sa akin. Nagpalitan ng sulyap si Princess Lumia kay Wera, na tila umabot sa isang desisyon. Sa pagpapasya, hinaplos niya ang kanyang mga ngipin at umupo sa lupa. Sa pagmamasid sa pagpili ni Princess Lumia, nanlaki ang mga mata ni Wera. Ano ang ibig mong sabihin dito? Hindi ba tayo sam-asang-ayon na manatili sa parehong bangka? Bakit mo ako tinalikuran ng dalawa? Tiningnan siya ni Princess Lumia at sumagot, hindi kami pipiliin para sa iyo. Dapat kang magpasya para sa iyong sarili. Pagkatapos ng lahat, ito ang iyong buhay na nasa linya. Nag-atubili si Wera, pagkatapos ay lumingon kay James at tinanong, ang lugar na ito ay hindi sa ilalim ng pagsubaybay ni Tai Chi, di ba? Si James ay sumagot, ito ang aking personal na puwang, at hindi sa ilalim ng nasasakupang Tai Chi. Sa kasong iyon, ano ang dapat alalahanin? Nagkibit balikat si Wera, pagkatapos ay naupo. Nakuha ang 3 garapon ng Keros mula sa kanyang spatial storage, ibigay ang mga ito sa trio. Ang 3 ay pansamantalang natigilan, bahagyang nahuli ang bantay sa biglaang kilos. Hindi lahat ay makakakuha ng matapos makita si James na uminom, ang 3 ay hindi nasayang. Binuksan nila ang kanilang mga garapon at kumuha ng mapagbigay na swigs. Para sa mga magsasaka ng kanilang tangkad, ang duwag ay hindi kailanman isang isyo. Gayunpaman, kahit na natagpuan nila ang pag-aliw sa mga epekto ng lakas ng loob ng alak. Pagkatapos ng lahat, naghahanda sila upang harapin ang pinuno ng mga mundo ng Genesis. Tiningnan ni Matias si James at sinabing, kaya, sabihin sa amin. Ano ang susunod naming paglipat? Bilang tugon, pinalawak ni James ang kanyang mga mata at naglabas ng kambal na mga beam ng ilaw upang kunin ang mga bola ng enerhiya ng kaluluwa ng 3 individual. Sa katumpakan ng Death, iniksyon niya ang mga fragment ng impormasyon sa mga bola ng enerhiya ng kaluluwa bago ibalik ang mga ito.
Ang trio ay agad na nasasabik sa isang baha ng impormasyon, na nagdedetalye sa mga susunod na hakbang upang ibagsak ang mundo ng Tai Chi. Habang hindi ito ang buong plano, inilalaan nito ang mga tiyak na gawain sa kanila. Matapos maproseso ang impormasyon, sinabi ni Matias, halos may secure namin ang kalahati ng mga piling puwersa mula sa kani-kanilang mga sekta. Tiwala kami sa pagpapadala ng mga ito patungo sa Skybridge. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6533. Matias ay nag-furrow ng kanyang mga browser at sinabing, ang mahalagang katanungan ay, maaari bang makalikha ang Skybridge na ito ng isang kakilakilabot na hadlang sa pagitan namin at iba pang mga puwersa sa Genesis Worlds? Nag-alok si James ng isang matiyak na ngiti, tumango, at sinabi, itinayo ko ito gamit ang lock ng Deregard. Ano sa palagay mo? Ang pagtataka ng trio ay maaaring mapatla. Nakipag-ugnay si Wera, nagtanong, hindi ba ang Deregard lock na matatagpuan sa holy site ng Telvervo, na nagsisilbing hadlang laban kay Skynet at nabilanggo si Yegor at Herodias? Paano mo ito nakuha? Tiningnan siya ni James na may isang enigmatic na ngiti, na walang sinasabi bilang tugon. Paano ka sobrang siksik? 49 ay talagang malakas ngayon. Pinipigilan ni Princess Lumia si Wera, na naghahatid ng isang ilaw na kumatok sa kanyang ulo. Kinuha ni Matias ang pag-uusap, nagtanong, kahit na siya ay nasa ranggo ng Zeklan, maaaring hindi niya maaaring makuha ang pag-aari ng lock ng Deregard ni Tai Chi, di ba? Nakatitig kay James, pinindot ni Matias, maaari mo bang ibunyag ang iyong kasalukuyang lakas sa amin? Nasa ikalimang ranggo ako ng Zeklan, mahinahon na sinabi ni James. Ang trio ay natigilan sa kanyang sagot, hindi pamilyar sa ranggo. Kahit na, isang bagay na alam nila sigurado na dapat itong mas mataas kaysa sa paunang ranggo ng Zeklan. Maaari mo bang manalo ang 4 na mga simbolo? Humingi ng karagdagang paglilinaw si Wera. Hindi tumugon si James. Sa halip, tinawag niya ang isang bola ng enerhiya sa harap nila. Sa loob nito, makikita nila ang gobernador ng Yang, ang Yin at Yang Tai Chi, na nasil sa loob ng mundo ng Ying. Panipi. Ang mga mata ni Matias ay nanginginig matapos makita ang bola ng enerhiya. Tumayo siya ng bigla at nagbigkas, iyon ang gobernador ng Yang. Sina Wera at Princess Lumia ay pinalawak din ang mga mata, na nagpapakita ng mga ekspresyon. Bakit mo lang binibigyang pansin ang gobernador ng Yang? Hindi ka ba mausisa tungkol sa kung sino ang babaeng ito? Sumakay si James. Ang trio ay nagtanong ng sabay-sabay, sino siya? Isa siya sa mga clones ng Tai Chi, ang Yin at Yang Tai Chi. Kasalukuyan siyang tinatakan sa loob ng mundo ng Ying at lampas sa pag-abot ni Tai Chi, ipinahayag ni James, na sinasadya ang bawat salita. Ang kanyang mga salita ay tulad ng isang kulog, nakakagulat sa trio. Ang reaksyon ni Wera ay partikular na kapansin-pansin. Bumalik siya at halos gumuho sa lupa. Ang gobernador ng Yang, at isang clone ng Tai Chi. Ang mga ito ay pambihirang pag-iral, gayunpaman sila ay selyadong malayo sa mundo ng Ying. Habang ang pagkabigla ng mga paghahayag ni James ay nag-ayos, ang mga pag-aalinlangan ay tumagal sa isipan ng trio. Talagang nagtataglay ba si James ng lakas upang hamanin ang Tai Chi? Tiningnan sila ni James at sinabing, inilatag ko na ang plano. Ang iyong mga desisyon ay nakasalalay sa iyong mga paniniwala. Ang oras ay ang kakanyahan, patuloy ni James, na tumataas sa kanyang mga paa ng may ngiti. Ang aking Skybridge ay sumasaklaw sa mundo ng Zindaros Genesis at mapalawak sa lupain ng Forlat. Kapag itinayo, ang mundo ng Zindaros Genesis, Sanctum Genesis World, at ang rehiyon ng Genesis ng Lostas Sect ay nasa ilalim ng aking kontrol. Kung talagang pipiliin mong tumayo sa amin, isaalang-alang ng mabuti kung ibabalik mo ba ang iyong mga sekta, pinuno, at mga kaalyado sa aming kadahilanan. Mayroon ka pa ring oras upang isaalang-alang. Kapag ang Skybridge ay gumagana, ito ay magiging hangganan sa pagitan ng aming Solstice Alliance at ang Genesis Worlds. Pagkatapos nito, kahit na si Tai Chi ay hindi makikialam sa aming teritoryo. Tumingin ang trio kay James, pag-aalangan sa kanilang mga mukha. Sa sandaling iyon, tinanong ni Matias, gaano karaming oras ang mayroon tayo? Tiningnan siya ni James at sumagot, isang panahon ng karamihan.
Kung tungkol sa kung paano tipunin ang iyong mga puwersa ay nasa iyo tatlo. Ito lamang ang iyong pagkakataon. Tumango si Matias, pagkatapos ay lumingon sa kanyang mga kasama at sinabing, hindi tayo maaaring mag-aaksaya anumang oras. Umalis tayo kaagad, baka makompromiso ang aming plano. Si Princess Lumia at Wera ay nagbuntong hininga ng marahan, sa gilid ng pagsasalita, ngunit hinawakan ni James ang kanyang kamay at pinatong sila sa isang instant. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6534. Pagkatapos ng Matias, Wera, at Princess Lumia ay sumali sa panig ni James, ang 10-10 bilyong nilalang na humaharang sa landas ng tulay ng kalangitan ay nagkalat. Agad na nagpanik sina Jacopo at Zane matapos na obserbahan ang mga ito sa direksyon ni Skynet. Lumingon si Zane kay James at tinanong ng walang tigil, ano ang sinabi mo sa kanila, Ginoo? Bakit sila patungo sa Skynet? Si Jacopo, sa kabilang dako, ay nag-atubiling magsalita. Mahinahon nang umiti si James at sinabing, itoon ang pansin sa pagtatayo ng tulay ngayon. Matapos magsalita, tinapik ni James ang walang bisa at isa pang espiritual na katawan ng Disregard lock na material, pagkatapos ay nabuo ang isa pang pivotal point ng tulay sa gilid ng Zindaros Genesis World. Pagkatapos, patuloy na nag-navigate si James sa hangin. Sa una, inilaan ni James na magamit ang Disregard lock upang mahati ang mga rehiyon sa ilalim ng pamamahala ng Tai Chi upang makakuha ng isang madiskarteng kalamangan. Gayunpaman, kahit na ang tulay ay itinayo sa isang tuwid na linya, hindi sapat upang maabot ang lupain ng Forlat. Mayroon pa ring distansya ng mundo ng Kunyant Genesis mula sa pag-abot sa patutunguhan nito. Ang pag-hover sa hangganan sa pagitan ng Zindaros Genesis World at ang Kunyant Genesis World, si James ay nag-furrow ng kanyang kilay sa pagmumuni-muni. Ano ang dapat nating gawin upang punan ang puwang na ito? Hindi maibigay sa kanya ni na Jacopo at Zane ang isang sagot. Ang Bifrel na nalaman nila ay isang walang kap-oras na powerhouse, at hinihiling ang kanilang mga opinyon na tunog ng sarkastiko. Maaari naming gawin ang lugar na ito ang base ng lumilipad na espiritu ng hayop. Nagpasya si James, pagkatapos ay tinawag si Yuka. Si Yuka ay lumitaw sa kanyang tunay na anyo, isang napakalaking at marilag na ibon na may isang nagpapataw na presensya. Ang pagsaksi sa kadakilaan ng malalaking banal na ibon, sina Jacopo at Zane ay natagpuan ang kanilang sarili na labis na nakagulat. Maaari nilang maramdaman na ang nilalang ay mas malakas kaysa sa kanila. Matapos mag-ikot si Yuka sa kalangitan, nagbago siya sa kanyang anyo ng tao at tumayo sa tabi ni James. Nagtanong si James, ano sa palagay mo? Inilabas ni Yuka ang kanyang zen at sinuri ang Kunyant Genesis World, pagkatapos ay umiling-iling ang kanyang ulo, na nagsasabing, masyado itong masikip. Kailangan namin ng mas maraming espasyo. Itinuro ni James ang sky bridge sa likuran niya at sinabing, ang tulay ay kikilos bilang isang hangganan. Sa aming panig, magkakaroon kami ng Skynet at ang Forlat Land. Iyon ay tungkol sa 4 na mahusay na mundo ng Genesis at 120 micro-Genesis mundo. Hindi pa rin ito maraming puwang para sa iyong uri. Natigilan, tinanong ni Yuka, maaari bang maglingkod ang tulay bilang isang hindi malulutas na hadlang para sa mga subordinate ng Tai Chi? Ngumiti si James ng mahina bilang tugon. Huminga ng malalim si Yuka, at tinanong, ano ang tungkol sa angkan ng espiritu ng hayop? Babalik ba sila sa ilalim ng aking pamamahala? Kalmado si James, mayroon silang sariling mga plano. Ang iyong gawain ay upang ipatawag ang mga hayop na lumilipad mula sa mga mundo ng Genesis dito at magsisilbing pangunahing pagtatanggol ng lupain ng Forlat. Si Yuka ay nagbulong sa hindi kasiya siya, kaya't dapat nating isakripisyo muna. Ginambala siya ni James, hindi ko hinihiling ang iyong opinyon. Ito ay isang order. Tumahimik si Yuka. Sa susunod na sandali, inalis ni James ang kanyang kamay at tinawag ang Hanlorn Sword ni Yuka. Hinimok niya ang kanyang kapangyarihan sa Marcy Ice at pinakawalan ang ilang mga ilaw ng Taybak, na bumubuo sa kanila sa isang swath form sa paligid ng mundo ng Kunyant Genesis. Panipi. Pagkatapos, kasama ang isa pang alon ng kanyang kamay, isang 3 kulay na puwersa ng kulay abo, itim, at puti, na na-infuse ng mga bakas ng kakanyahan ng homeroom at kaguluhan ng kaguluhan, na nakalagay sa itaas ng pagbuo ng Taybak.
Ang isang bagong tulay ng kalangitan ay naging materialized, na kumukonekta sa isa sa ilalim ng mga paa ni James, at pinalawak patungo sa malayong lupain ng Forlat, na nagtatag ng isang direktang link sa pagitan ng dalawang lokasyon. Ang pagsaksi sa pambihirang pagpapakita ng kapangyarihan na bumagsak sa buong mundo, sina Jacopo at Zaint ay lubos na nakakagulat. Sa kabila ng pagkakaroon ng hindi mabilang na mga karanasan, nahanap nila ang kanilang mga sarili na nasamsam sa pamamagitan ng manipis na kadakilaan ng kanilang nasasaksihan. Lumingon si Yuka kay James at nagtanong, magsisimula na ba ako ngayon? Pinatunayan ni James na may tumango. Binalaan ni Yuka, ito ay magiging sanhi ng isang napakalaking kaguluhan, at ang iba't ibang mga sekta ng Tai Chi World ay mapapansin ang paningin, na potensyal na mapanganib ang iyong plano. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6535. Sa isang hindi kilalang pagngiti, sinabi ni James, ang higit na pansin na iguguhit namin, mas mabuti. Ito ay mainam na alerto ang lahat ng mga makapangyarihang figures sa mga mundo ng Genesis. Si Yuka ay nahuli, na nagsusumite ng isang nagulat na sulyap kay James. Handa na ba si James upang may palabas ang kaguluhan at igiit ang pangangibabaw sa mundo ng Genesis? Kung gayon, nangangahulugan ito ng malawak na pagkawasak at pagkamatay, na potensyal na ilantad ang pagkakakilanlan ni James. Magpatuloy dito, utos ni James. Dahan-daang tumango si Yuka, pagkatapos ay nagbago sa kanyang form ng ibon, na nagliliwanag ng napakatalino na pagsabog ng ilaw sa walang bisa. Ang mga ilaw na sinag ay nakasisilaw at makapangyarihan, mabilis na kumakalat sa bawat direksyon, na nakapaloob sa kabuuan ng mundo ng Genesis sa kanyang nagliliwanag na glow. Maya-maya, tila ang isang pinag-isang direktiba na inilabas sa lumilipad na hayop sa buong iba't ibang mga rehiyon ng mga mundo ng Genesis. Habang ang mga sinag ng ilaw ay tinusok sa pamamagitan ng kanilang mga hadlang, tumugon sila ng masa, nagtitipon patungo sa mga maliwanag na ilaw. Kabilang sa mga ito, hindi lamang ginawa ang hindi mabilang na mga hayop na lumilipad sa rurok ng Urswandale Rango ng ikasyam na kapigatian na sinag ang tawag, ngunit kahit na ang iba't ibang mga ninuno ng mga hayop na lumilipad na espirito, na nanatiling hindi alam, na ipinataw ang kanilang pagpapataw. Ang mga mundo ng Genesis ay itinapon sa isang siklab ng galit. Ang mga hayop na lumilipad sa loob ng iba't ibang mga lungsod, planeta, kalawakan, eroplano, unibersidad, at ang mismong puso ng lahat ng mga sekta at mabisang puwersa ay umakyat sa kalangitan. Ang kanilang kolektibong maaaring mapuksa ang kalangitan at na-eclipse ng araw, ang kanilang malawak na mga numero ay makapal na clustered, na nagtataguyod ng pagkagulat sa lahat ng mga denizens ng mga mundo ng Genesis. Sa loob ng pangunahing pag-igting ng sekta ng Timaeus ay tumakbo ng mataas habang sina Zachary at Gladwin ay nakikibahagi sa isang pinainit na argumento sa isang bagay na walang halaga, ang kanilang mga mukha ay nagagalit. Sa magkabilang panig, ang kani-kanilang mga tagasunod ay pantay na napigilan, na handa na ipagtanggol ang kanilang mga pinuno at mabilis na akusahan ang isa't isa, ang kanilang paghaharap sa bingit ng pagiging pisikal. Sa gitna ng kaguluhan na ito, isang messenger na nakakuha sa isang asol na balabal na sumabog sa bulwagan, mabilis na bumababa sa isang tuhod. Ang messenger ay naiulat ng madali, pinuno ng sekta, mahusay na tagapagtanggol. Ang isang kakaibang kababalaghan ay nangyayari sa kalangitan sa labas. Maraming mga hayop na lumilipad na espiritu ang biglang lumitaw mula sa kanilang mga teritoryo at umaalis patungo sa mundo ng Zindaros Genesis. Si Zachary at Gladwin ay agad na nakuha, na tumalikod sa messenger. Pag-uulat, ang isa pang messenger ay sumabog sa silid, hindi makahinga ng madali. Sect Master, mahusay na tagapagtanggol. Ang aming demonyo na sumusuporta sa tower ay biglang napinsala sa sarili, na pinakawalan ang isang sangkawan ng malevolent na mga hayop na lumilipad sa mundo. Pag-uulat, ang isang nakasisilaw na ilaw ay sumulpat sa domain ng demonyo, na nag-uudyok sa bigla ang pag-alis ng isang malaking bilang ng mga hayop na lumilipad. Pag-uulat, ang maraming mga hayop na lumilipad na espiritu ay napalaya mula sa mundo ng Zirconia Genesis, at lumalakas na hindi napapansin sa buong kalangitan. Ang Zirconia Tower ay humihiling ng mga pagpapalakas. Panipi. Daan-daang mga messenger ang bumaha sa bulwagan, lahat ng nagdadala ng mga ulat ng mga hayop na lumilipad sa maluwag.
Ang bawat sunod-sunod na balita ay nagsilbi lamang upang palalimin ang pagkalito ni Zachary at Gladwin, na nagtataguyod sa loob ng mga ito ng isang biglaang at malalim na pakiramdam ng krisis. Ang kanilang mga tapat na tagasunod, kabilang ang mga pinuno ng sekta mula sa loob ng matuwid na alyansa, ay natagpuan din ang kanilang sarili na pansamantalang itinapon sa isang gulat, na napagtanto ang mga implikasyon ng mga hindi nagbubukas na mga kaganapan sa loob ng mga teritoryo sa ilalim ng kanilang kontrol. Ang dumadaloy na banta ng sakuna para sa buong matuwid na alyansa ay nakabitin sa hangin, na iniiwan ang mga naruroon na natigilan sa katahimikan. Matapos ang isang matagal na sandali ng katahimikan, pinukpok ni Gladwin ang kanyang kilay at nag-queried, mayroon bang nakarinig ng isang hayop na si Tamer na pumapasok sa ranggo ng Quasi-Declan kamakailan? Ang madla ay nagpalitan ng hindi tiyak na sulyap, sama-sama sa pagkawala ng mga sagot. Gladwin, malamig na nakipag-ugnay si Zachary, bilang dakilang tagapagtanggol ng matuwid na alyansa, nahuhulog ka sa iyo upang mag-imbestiga. Binibigyan mo ba ako ng mga order? Nagdilim ang ekspresyon ni Gladwin. Ako ang pinuno ng matuwid na alyansa, galit na binaril ni Zachary. Hindi ba ako karapat-dapat na mag-utos sa iyo? Kinontra ni Gladwin, ikaw lang ang kumikilos na namumuno sa ngayon. Huwag labis na labis ang iyong awtoridad. Matapos magsalita, mabilis siyang umalis sa bulwagan, sinamahan ng isang kadre ng mga tapat na taga-suporta, upang matugunan ang tumataas na krisis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6536. Ang pangunahing bulwagan ng Alliance ay itinapon din sa isang siklab ng galit. Si Yakiz, pinuno ng sekta ng Yakiz at ang bagong alyansa, ay nakaupo sa isang glimang chair, ang kanyang ekspresyon libingan habang sinuri niya ang mga pinuno ng iba't ibang sekta. Mayroon bang mga sekta na sinasanay ang hayop na tamer o summoner? Bakit hindi ako napaalam tungkol dito? Ang mga powerhouse ay ipinagpapalit na hindi mapakali na mga titig at ibinaba ang kanilang mga ulo sa takot. Naranasan nila ang mga walang awa na pamamaraan ni Yakiz at ang mga kahihinatnan ng kanyang galit dati. Ang kanyang pagtatanong ay maaaring magtapos sa isang tao na nawalan ng kanilang buhay, kaya't natatakot silang sagutin siya. Sa pagmamasid sa kanilang reticence, malamig na sinabi ni Yakiz, Zantoni, Lamiel, at Tace. Sa kanyang utos, tatlong nakakatakot na mga numero ang lumitaw mula sa karamihan, ang kanilang mga ekspresyon na nagtatakwil ng isang hindi mapigilan na pakiramdam ng hindi mapakali. Ang pag-aayos ng mga ito ng isang butas na titig, tinanong ni Yakiz, ang iyong mga sekta ay humahawak ng pamamahala sa mundo ng Zindaros Genesis at ang mundo ng Genesis. Ano ang iyong mga saloobin sa bagay na ito? Ang tatlong ipinagpalat na maingat na sulyap, pagkatapos ay lumuhad. Agad na sumagot si Tace, Sir, alam mo ang lakas ng aming dinastiya. Hindi namin masasanay ang isang hayop na tamer o summoner sa ranggo ng Quasi-Declan. Itinaas ni Lamiel ang kanyang ulo at sinabing, ang aming sekta ay nakatuon lalo na sa mga sumpa. Iniwasan namin ang pagsasagawa ng hayop at pagtawag. Kung hindi ka naniniwala sa akin, huwag mag-atubiling magpadala ng mga inspector upang mapatunayan. Mabilis na ipinaliwanag din ni Zantoni, sa Tempestara, ang pagsasanay sa mga hayop ng hayop at mga summoner ay lampas sa aming mga kakayahan. Matapos marinig ang kanilang tame time na mga tugon, pinaliit ni Yakiz ang kanyang mga mata ng maingat at sinabing, inaasahan kong ito ay isang talento sa ilalim ng iyong utos. Tumayo si Yakiz at nagutos, tatlo kayong mag-imbestiga sa bagay na ito. Kung mayroon talagang isang summoner o hayop na tamer na nakarating sa ranggo ng Quasi-Declan, dapat mo siyang dalhin sa amin. Hindi natin siya papayagan sa mga kamay ni Zachary o Gladwin. Kung ang individual ay nagpapatunay na masidi, pagkatapos ay alisin siya ng walang pag-aatubili. Hindi natin hayaang tumayo sila sa aming paraan. Pagkatapos, tumingin si Yakiz sa isang binata na nakatayo sa malapit at sinabing, samahan mo sila, Nandoz. Walang gastos na dapat maligtas upang mag-recruit siya sa aming tabi. Sandali na nakuha si Nandoz. Kinakabahan niya ang kanyang pisngi at tinanong, iminumungkahi mo ba na nasa harap ko ang isang mahiwaga at makapangyarihang individual na may kakayahang tumawag sa mga hayop na lumilipad sa Genesis World, tatay? Nagdilim ang ekspresyon ni Yakiz. Sinuwi niya, ikaw ang tagapagmana ng sekta ng Yakiz, Nandoz.
Nakalaan kang mamuno sa aming sekta sa hinaharap. Dapat ba akong maging pupuntahan? Nakipag-usap sa utos ng kanyang ama na si Nandos ay huminto, pagkatapos ay mabilis na tumalikod at umalis sa bulwagan. Pinanood ni Yakiz ang kanyang anak na umatras sa pagkabigo at pagbibitiw. Matapos maghirap sa ilalim ng mga kamay ni James, nahulog si Nandos sa mga clats ni Zachary at tinitiis ang pagdurusa, kahit na namatay. Bilang isang resulta, siya ay naging mahiyain at walang ambisyon. Gayunpaman, hinihiling ng kasalukuyang mga pangyayari na sanayin at ihanda si Nandos bilang pinuno. Kung hindi man, ang sekta ng Yakiz at bagong alyansa ay mahuhulog sa mga kamay ng isang tagalabas. Sa hangganan sa pagitan ng Zindaros Genesis World at Kunyant Genesis World, isang malawak na maraming mga hayop na lumilipad ang patuloy na nagtitipon mula sa iba't ibang direksyon, pagsunod sa mga panawagan ni Yuka, at pinupuno ang buong walang bisa. Ang paningin na naglalahad sa harap nila ay walang nakamamanghang, iniwan sina Jacopo at Zane, na tumayo sa likuran ni James, na lubos na awestruck. Naisip nila na may pagkaunawa sila sa mga kakayahan ni Bifren, ngunit ngayon ay maliwanag na alam nila ang kaunti. Ang kanyang alagang hayop lamang ang nag-trigger ng pagtitipon ng hindi mabilang na mga hayop na lumilipad sa buong mundo ng Genesis, na alerto ang iba't ibang mga sekta. Nagulat, hindi nila maiwasang magtaka kung gaano kalakas si Bifren nang mailabas niya ang buong lakas. Bigla, nagbabala si Yuka, dumating na ba ang mga tapat na hounds ni Taichi? Magsasagawa ka ba? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6537. James ay pinakawalan ang kanyang zen sa buong paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling-iling siya at sinabing, ang mga ants na ito ay hindi karapat-dapat sa aking oras. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, ipinatawag niya ang Peacock Queen na si Keina, na sumabog mula sa kanyang gintong anyo at mabilis na nagbago sa isang kahangahangang siyam na tailed peacock sa loob ng walang bisa. Agad na, ang hangin ay nag-crack sa palpable at mabisang kapangyarihan ng Marcy Eyes, na pinupuno ang puwang ng isang aura ng kamahalan at pangamba. Habang ang pagpapakita ng lakas na ito ay rippled palabas, ang mga hayop na lumilipad na espiritu, na nagbabayad ng paggalang kay Yuka, ay natahimik sa isang instant. Hindi ka ba nasisiyahan sa isang mahusay na laban? Si Clayton, na ipinagmamalaki ng 7 star na kapangyarihan ng labanan, ay maaaring mangibabaw sa orihinal na mundo. Tiyak na hindi ka na maiiwan. Sumakay si James, nagsumite ng isang mapaglarong sulyap sa Keina. Panipi. Tinanong ni Keina, pinapatay ko ba silang lahat? Sa pamamagitan ng isang chuckle, sumagot si James, huwag mo muna silang husto sa kanila. Mas mainam kung maaari natin silang ihahatid patungo sa Skybridge. Kung gayon, kung tumanggi silang magsumite, patayin sila. Agad na pinakawalan ni Keina ang isang pag-iyak ng pag-iyak, hindi nabubulok ang kanyang napakalaking mga pakpak at mabilis na lumulubog sa ulo ng mga natipon na malalakas na figure mula sa iba't ibang mga sekta, na epektibong pinutol ang kanilang mga ruta ng pagtakas. Sa pamamagitan ng isang kaaya-aya na paggalaw, sinaksak ni Keina ang kanyang mga pakpak, na nagpapadala ng isang malabo na mga feathered swords na dumadaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ng isang serye ng mga nakamute na epekto, ang mga blades na ito, na na-infuse sa Marcy Ice Power, ay mabilis na tinusok sa libo-libong mga nilalang. Ang isang bingi na dagandong ay sumigaw sa pamamagitan ng hangin habang ang mga natipon na makapangyarihang mga numero, na nagmamadali patungo sa Keina, ay bumabagsak mula sa kalangitan at ang kanilang sobre sa isang haze ng dugo. Ang mga dumating sa kalaunan ay nagmamadaling gumamit ng kanilang mga sandata upang protektahan ang kanilang sarili mula sa mabangis na pagsalakay ng mga feathered swords na umuulan mula sa itaas. Ang kanilang mga mukha ay may pagkabigla, nagsimula silang umatras ng dahan-dahan patungo sa tulay ng langit. Nakasaksi sa hindi nagbubuklod na kaguluhan, lumipat si Jack Opos, isang hindi mapakali na gumalaw sa loob niya. Paano ang tungkol sa pagpapahintulot sa akin na sumali? Itinaas ni James ang kilay niya at sinabing, nakikinabang ka ba dito? Sumagot si Jacopo, ganap. Sinabi ng aking Panginoon na ang aming kakayahan para sa pagdanak ng dugo ay hindi sapat, na ang dahilan kung bakit hindi natin may palabas ang kaluluwa na nasamsam ang buong potensyal ng sword art. Dapat tayong lumahok sa mas maraming mga laban at mag-angkin ng maraming buhay upang mapagbuti ang ating lakas. Si James ay nahuli,
halos natitised sa kawalan ng paniniwala. Sinusubukan ba ni Clayton na ihulma ang aking mga anak sa mga pumatay na cold blood na nagmula sa kasiyahan mula sa pagpatay bilang isang paraan upang magbigay ng kapangyarihan? Gaano karaming mga inosenteng buhay ang isakripisyo sa kanilang mga kamay? Sa kabutihang palad, maaari kong gamitin ang hakbang na Teres Astride upang malutas ang kanilang karma. Kung hindi man, umiwas ako upang isipin kung paano maaabot ng aking mga anak ang higit na mga nagawa. Panipi. Tumingin siya kay Zayn at tinanong, gusto mo rin bang lumahok? Ibinaba ni Zayn ang kanyang ulo at sumagot, ako ay isang banayad na ginang. Tumawa si James, sige. Kung gayon, papatayin mo lang kung lumaban sila habang nasa Skybridge. Nagpalitan sina Jacopo at Zayn ng nasa sabik na sulyap bago magalang na hinawakan ang kanilang mga kamay kay James. Pagkatapos, mabilis silang lumipad sa kabaligtaran ng mga direksyon. Sa pamamagitan ng Keina na nangunguna sa daan, nag-orkestra sila ng isang coordinated assault na pinapahiran ang makapangyarihang puwersa patungo sa Skybridge. Sa una, sinubukan ng iba't ibang mga powerhouse na lumaban. Gayunpaman, nasa sabik sila sa mabangis na pagsalakay at natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang kawalan. Matapos ang halos pagkawala ng kanilang buhay, umatras sila patungo sa Skybridge. Ipinagpatuloy ni Yuka ang kanyang porma ng tao at lumapit ng muli si James, na nagtanong, kaya't inayos mo ito upang magkaroon sila ng kasanayan. Nakilala siya ni James at sinabing, ang mas malakas na mga kalaban ay hindi ipinahayag ang kanilang sarili. Tila hindi sapat ang kaguluhan. Hindi nagsalita si Yuka. Kung nais niyang maakit ang mas malakas na mga kalaban, madali niyang gawin ito sa lakas sa ikalimang ranggo ng Zeklan. Tinanong niya, kaya ano ang plano? Tiningnan siya ni James at sinabing, hindi mo ba alam kung paano magbasa ng isip? Kumuha ng hula. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6538. Tiyak, hindi mo iniisip na maakit ang lahat ng mga puwersa ng mundo ng Genesis ngayon, di ba? Tiningnan ni Yuka si James sa kawalan ng paniniwala, na parang siya ay isang demonyo. Pinanood ni James ang maraming mga powerhouse mula sa iba't ibang mga sekta na pinipilit sa tulay ng langit na may malabong ngiti. Hindi lang iyon posible. Maraming mga sekta sa mga mundo ng Genesis. Mahirap na maakit ang lahat ng sabay-sabay, sabi ni Yuka. Nag-abala si James, na nagsasabing, hindi iyon ang aking layunin. Gayunpaman, nais kong mas maraming makakaya ko. Pagkatapos ng lahat, kakailanganin namin ang ilang mga tao na magsanay. Si Yuka ay gumuhit ng isang matalim na paghinga habang napansin niya ang karamihan ng mga nilalang na umaakyat patungo sa tulay ng kalangitan, ang kanyang puso ay nagbibisikleta na may labis na pagkabigla. Ang mga hindi kanais-nais na nilalang na ito, na katulad ng mga ants na iginuhit sa isang pang-akit, ay malamang na maengganyo sa pamamagitan ng paningin ng kanyang pagtawag sa mga hayop na lumilipad, na naniniwala sa ilang malaking kapalaran o pagkakataon na naghihintay sa kanila. Hindi nila alam, nahulog sila sa bitag na inilatag ng Saiyan na ito nang napili. Ang mga bagay ay nagbukas ayon sa plano ni James. Sa walang tigil na pagsisikap ng pagpapatalsik ng Keina, Jacopo, at Zayn, daan-daang milyon mula sa mundo ng Genesis ay pinilit na tumawid sa Skybridge. Kabilang sa dagat ng mga nilalang na ito, kahit na ang pinakamahina ay sa gitnang baitang ng Euryswandale Rango ng 8th Tribulation na hindi mabilang na mga mabibigat na individual na nakatayo sa kanila, kasama na ang marami sa rurok ng Euryswandale Rango ng 9th na kapigatian, at higit sa 20 na sa rango ng Quasi-Declan. Nang makita na halos oras na, ngumiti si James at sumigaw, Jacopo, Zayn, Keina. Bumalik ka, hayaan akong buksan ang iyong mga mata. Matapos patayin ang ilang libong nilalang na nagsisikap na makatakas, ang tatlo ay umatras mula sa Skybridge. Kaagad pagkatapos, inunat ni James ang kanyang mga kamay at nakasisindak na kulay abo at itim na kapangyarihan na lumusot patungo sa tulay ng langit. Ang puwersa ay dumaan, tinusok ang mga nagtatangkang tumakas o lumaban, agad na nawawala ang kanilang mga kaluluwa. This potent, mysterious power, akin to bamboo in its strength, followed the path of the bridge to the sky, swiftly traversing the Zindaros Genesis world, Sanctum Genesis world, the Eustis Sect's Genesis region, Skynet's Genesis region and arriving at the Dark World's entrance, ultimately formang a hadlang.
Gamit nito, aktibong hinati ng Skybridge ang mga mundo ng Genesis sa kalahati. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga nilalang at makapangyarihang mga individual na pinilit sa Skybridge ay namangha upang malaman na ang walang bisa ay hindi na binubuo ng Tai Chi gas. Sa halip, ang makapal na mga layer ng mga kulay abo na ulap, na sinamahan ng quasar kidlat ay kumot sa malawak na lupain. Ang pagbabahagi ng kanilang pagtataka ay sina Matias, Princess Lumia, at Wera, na nagtungo sa Skynet ng maaga. Habang tinitingnan nila ang paningin sa kalangitan, nadama nila ang isang hindi pa naganap na kapaligiran, mabigat ang kanilang mga puso na may pagiging komplikado. Ito ay tungkol sa oras para sa isang pagbabago. Nangangahulugan ba ito na nasa ilalim tayo ng 49 na utos, na palaya mula sa pagkakahawak ni Tai Chi? Sinabi ni Wera, casual na may hawak na kalahati ng isang garapon ng Keros. Sumimangot si Princess Lumia, na sinasabing maingat, tila hindi malamang na hindi tayo nasira mula sa kanyang kontrol. Kahit na ang 49 ay nasa ikalimang ranggo ng Zeklan, maaari ba niyang hatiin ang napakaraming puwang mula sa mundo ng Tai Chi? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6539. Princess Lumia ay lumingon kay Matias, at tinanong, kahit na talagang maihiwalay niya ang puwang, hahayaan ba ni Tai Chi na mangyari ito? Inayos din ni Wera ang kanyang tingin kay Matias, nagtanong, huwag lamang manahimik. Ikaw ang pinakamatalino dito, sabihin mo sa amin ang iyong pananaw. Mahinahon na sinabi ni Matias, hindi ko na alam ang tungkol sa 49 kaysa sa ginagawa mo. Gayunpaman, sa karunungan at lakas na ipinakita niya, ipinapalagay kong naghanda siya ng isang backup na plano. Kung ano ang nag-aalala tungkol sa nangyayari, dapat na niya kaming iwanan ng isang paraan. Sumimangot si Wera at tinanong, isang paraan. Sa madaling salita, hindi siya sigurado tungkol sa plano na ito. Sinuntok ni Princess Lumia si Wera at sinabing, ito ay isang sugal, Wera. Walang garantisadong kinalabasan. Dapat mo nang malaman na bago pa man mapili. Matapos mabigyan ng pangungutya si Wera, lumingon muli si Princess Lumia kay Matias at nagtanong, kaya sinasabi mo na kung may mangyayari, 49 ang gumawa ng mga plano para sa amin na umatras sa 30 Grand Formation ng Skynet. Tumanggaw si Matias at idinagdag, na nagsasabing, maaari rin tayong magpanggap na pilitin na tulungan siya. Kahit na natalo si James, walang gagawin sa amin si Tai Chi. Sa puntong ito, ang isang hitsura ng emosyon ay lumitaw muli sa kanyang mukha. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng 49 at Yakis, The Cherry, Gladwan, at iba pang mga matatandang lalaki. Bagaman lahat sila ay nagsisikap na gamitin kami, 49 ay hindi bababa sa patayo at bukas tungkol dito. Matapos pakinggan ang pagsusuri ni Matias, sina Wera at Princess Lumia ay tumingin sa isa't isa. Unti-unti, ang pag-igting sa kanilang mga mukha ay nakaka-relax. Bumantong hininga si Matias, ang tanging pag-aalala ko ay para sa aming mga matatanda. Hindi ko alam kung kumusta sila. Bagaman nadarama ko silang papalapit, ang kanilang mga fate. Panipi. Sabik na tanong ni Wera, ibig mo bang sabihin ay hindi ko na muling makita ang aking mga magulang? Si Princess Lumia ay sumigaw, ilang taon ka na? Bata ka pa ba o kung ano? Sinabi ni Wera, ako. Ibig kong sabihin ay hindi ko maaaring masira ang foundation ng Tempestare dahil sa aking napili. Bumantong hininga si Princess Lumia, ang mga pundasyon ng aming sekta ay nawasak ng matagal. Sa sandaling ang mga mundo ng Genesis ay nasira, naiwan kami ng wala. Tumahimik si Wera, sinampal ni Matias ang kanyang hita at biglang tumayo, na nagsasabing, dahil gumawa na ako ng desisyon, hindi ko ito pagsisisihan. Hindi bababa sa pagitan ng Tai Chi at 49, marami akong pananalig sa huli. Tiningnan niya sina Wera at Princess Lumia, pagkatapos ay sinabi, gayunpaman, dapat pa rin nating iligtas ang aming pamilya at mga miyembro ng sekta. Inaasahan kong ang 49 ay magpapakita ng ilang awa. Pagkatapos magsalita, nawala si Matias sa walang bisa. Sina Wera at Princess Lumia ay tumingin sa isa't isa, at pagkatapos ay nagmadali na sumunod sa kanya. Hindi nila matiyak ang tungkol sa kinalabasan ng kanilang napili, ngunit nais nilang hindi bababa sa i-save ang kanilang mga pamilya at mga piling miyembro. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 6540. Yuka, na nasa Skybridge, biglang tinanong, kaya sa Skybridge bilang hangganan, ang isang panig ay ang mga mundo ng Genesis na kinokontrol ng Tai Chi, at ang iba pang panig ay nasa ilalim ng iyong paghahari. Tinawid ni James ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, hindi sinasagot ang kanyang tanong. Bagaman ang Skybridge ay nilikha ng lock ng disregard ng Tai Chi, maaari lamang itong balansehin ang mga powerhouse mula sa mga mundo ng Genesis. Upang ganap na makatakas sa kontrol ni Tai Chi, dapat silang lumikha ng isang malakas na formasayon tulad ng 30 Grand Formation at ang isa sa lupain ng Forlat. Gayunpaman, sa kasalukuyan, hindi alintana kung may sapat na mga materyales upang may palabas ang isang sobrang pagbuo, ang manipis na enerhiya na kinakailangan upang mabuo ito ay lampas sa kapasidad ng isang pagiging katulad niya, na nasa ikalimang ranggo lamang ng Zeklan. Matapos iwanan ni James ang walang bisa ni Ying, pinag-isipan niya ang paggamit ng kanyang kapangyarihan ng martials o sampain ang mahika upang sakupin ang mga mundo ng Genesis at kontrolin silang pumasok sa lupain ng Forlat at Skynet, na iniwan si Tai Chi na walang sinumang nasa ilalim ng kanyang utos. However, the Forlat land and Skynet's controlled area had limited cultivation resources. Imposibleng mapaunlakan ang maraming nabubuhay na nilalang. Yamang ang mga sekta na ito ay hindi maaaring paghiwalayin sa kontrol ni Tai Chi, kahit na ginamit niya ang magic ng sumpa o pinatay ang mga ito, kalaunan ay malaya at mabuhay muli ng Tai Chi. Sa huli, lahat ito ay walang halaga, na inuulit ang mga pagkakamali ni Franciscus, isang hakbang na makakatulong sa Tai Chi sa pag-agaw ng kapangyarihan ng lahat ng mga lupain upang hayagang pinahihirapan siya at ang kanyang mga kalyadong puwersa, na iniwan sila ng kaunting pagkakataon ng tagumpay. Sa makatuwid, sinusubukan niyang lumikha ng isang malaking kaguluhan habang lihim na gumagawa ng iba pang mga plano. Pangunahin, ang pagtatayo ng Skybridge ay naglalayong mapabagsak ang pagkakasunod-sunod ng mundo ng Genesis. Sa makatuwid, binabawasan ang dalawang pangunahing puwersa sa ilalim ng kontrol ni Tai Chi. Bukod dito, maaari niyang mapalawak ang puwang para sa alyansa ng Solstice at dagdagan ang lakas nito ng malaki. Sa sandaling iyon, ang Skybridge at malawak na hadlang ay matagumpay na nakakonekta ang Yin's Void, Skynet, at Forlat Land. Ang pamamaraang ito ay isang pangkaraniwang pamamaraan na ginagamit ng iba't ibang mga sekta sa mga mundo ng Genesis upang sakupin ang teritoryo. Hindi ito lumabag sa batas ng mga landas ng batas ng Tai Chi. Kahit na natagpuan ni Tai Chi na kainahinala, hindi siya maglakas loob na kumilos ng walang ingat dahil hindi ito lumabag sa batas ng mga landas. Matapos ang maingat na pagsasaalang-alang, ang unang yugto ng plano ni James na papanghinay ng batas ng Tai Chi ay sa wakas nagsimula. Ang kasalukuyang mga resulta ay tila nangangako at tila may ilang hindi inaasahang positibong kinalabasan. Sa sandaling iyon, ang tatlong beam ng ilaw ay lumitaw sa walang bisa at ipinakita sa tatlong mga numero. Tiningnan ni James sina Princess Lumia, Wera, at pagkabalisa ng mga ekspresyon ng Matias. Sinabi ni James na nakangiting, kung kailangan mong humingi ng isang bagay, dapat tayong makahanap ng isang angkop na lugar upang talakayin ito. Panipi. Sa sinabi nito, itinaas ni James ang kanyang kamay at gestured pasulong. Sa isang flash, ang isang kakilakilabot na kapangyarihan ng Marcy Ice ay tumama sa isang lumiligid na bundok sa ibaba, mabilis na nagbibigay ng pagtaas sa isang malaking lumulutang na palasyo sa itaas nito. Hindi mabilang na mga itim na inscription at mga paghihigpit na nakapaloob sa palasyo. Si Princess Lumia, Matias, at Wera ay natatakot sa paningin. Lumingon si James kay Yuka at sinabing, dumalo sa iyong mga tungkulin. Inikat niya ang kanyang kamay, at ang kanyang mga kapangyarihan ay nakabalot sa Princess Lumia, Wera, at Matias. Pagkatapos, nagmamadali siya patungo sa palasyo. Kapag nasa loob ng palasyo, mahinahon na itinuro ni James, sige. Ipakita sa akin ang iyong mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng mga bola ng enerhiya. Ang trio ay nagpalitan ng mga sulyap, pagkatapos ay ipinakita ang mga bola ng enerhiya ng paisa-isa. Si James ay casual na sumulyap sa mga bola ng enerhiya, at pagkatapos ng tatlong sinag ng ilaw ay biglang sumabog sa bulwagan, okay.